Naging kalaro ako ng dalawang magandang kambal na babae ng pamilyang Bai. Akala ko magkakaroon lang ako ng dalawang ate. Habang lumalaki ako, ang kanilang mga titig sa akin ay naging mas madilim at kakaiba. Bago ako ampunin ng pamilyang Bai sa Ancheng, ako ay isang ulila. Naalala ko noong ako ay 7 taong gulang. Sa ampunan ay dumating ang isang mag-asawang may magagarang damit. Ang lalaki ay tahimik at mahinahon, ang kanyang asawa ay isang mestisang maganda. Dala nila ang dalawang kambal na babae na may pinong mestisang itsura. Noong araw na yon, lahat ng mga bata sa ampunan na 6 o 7 taong gulang ay dinala ni Mother Director sa pintuan at pinila. Kasama ako roon. Mula sa hindi gaanong malayong distansya, palihim akong tumingin sa dalawang batang babae na nakatayo sa pagitan ng mag-asawa. Hindi pa ako nakakita ng mga batang ganito kaganda. Ang mga matatanda ay nag-uusap at ang batang babae na nakatayo sa kanan ay may bilog na mga mata na tumitingin sa aming pila. Nang tumingin siya sa akin, hindi ko pa nayalis ang aking tingin sa kanila. Nang malaman kong tumingin siya sa akin, parang batang nahuli sa kasalanan. Nagmamadali kong iniwas ang aking mga mata. Sumunod, sinabi ni Mother Director na itaas namin ang aming mga ulo. Kailangan kong tumingin muli. Sa aking paningin, nakita ko ang batang babae na yon na hinila ang manggas ng batang babae sa kaliwa. Palihim na may sinabi sa tainga ng isa. Pagkatapos, ang magandang babae ay yumuko ng malumanay sa dalawang batang babae. Xiao Bing, Xiao Xue, sinong bata ang gusto ninyo? Noon, ang batang babae na si Xiao Xue ay itinuro ang aking direksyon. Sa direksyong iyon ay nakatayo ang ilang bata. Hindi alam ng magandang babae kung sino ang tinutukoy ng bata. Kinakabahan akong kinusot ang laylayan ng aking damit. Ibinaling ko ang aking ulo ng napakababa. Dahil ayaw kong ampunin. Sanay na akong manatili rito. Pero hindi natupad ang nais ko. Nang hilahin ako ng mapuputing maliliit na kamay, bigla akong tumingin. Nakita ko ang batang babae na parang munting prinsesa na nakatayo sa harap ko, hinihila ako. Sabay lingon sa kanyang mga magulang, tay, nanay, siya ang napili ko. Natakot akong tumingin sa kanya. Ang aking kapalaran ay nasa kamay ng dalawang matatanda. Kung sasabihin nilang hindi, hindi na ako alis dito. Hindi inaasahan, ang lalaki ay yumuko at tinanong ang isa pang batang babae sa tabi niya. Tumingin din yun sa akin. Ngumiti at tumango sa kanyang mga magulang. Kaya ako ay naging kalaro na pinili ng dalawang binibini ng pamilyang Bai. Ano ang pangalan mo, bata? King Zhao. Ganito ako naampon. At dinala sa bahay ng pamilyang Bai. Simula noon, nagkaroon ako ng apelyidong Bai. Ang pamilyang Bai ay nasa pinakamahal na mayamang lugar sa Ancheng. At itong villa na ilang libong metro kwadrado ay isa lamang sa maraming ari-arian ng pamilyang Bai. Ang lalaking nag-ampon sa akin ay ang pinuno ng pamilyang Bai. Si Bai Wenshan. Ang kanyang asawa ay mestisang Chinese-German na si Elsa. Kinakabahan akong sumunod sa kanila. Pumasok sa loob ng villa. Sa malawak na sala, nakaupo ang mag-asawang Bai sa sofa. Dalawang batang babae ang nakatayo sa magkabilang gilid. Sinabi ni Elsa sa matatas na Chinese, King Zhao. Simula ngayon, sila na ang iyong mga ate. Maganda ang inyong relasyon. Sinabi rin ni Elsa sa akin. Tawagin ko siyang tita at si Bai Wenshan bilang tito na lang. Masunurin akong tumango. Inutusan ni Tita Elsa ang isang katulong na dalhin ako sa aking silid. Ayon sa katulong, ang unang palapag ay silid ng mga katulong. Ang ikalawang palapag ay opisina at aklatan. Ang ikatlong palapag ay silid tulugan ni na Tito Bai at Tita Elsa. Ang ikaapat na palapag ay kay Bai Ningbing. Ang ikalimang palapag ay kay Bai Ningsue. Ngayong dumating ako, isa pang silid sa ikaapat na palapag ang inayos. Para sa akin, sumunod ako sa katulong patungo sa ikaapat na palapag. Ang silid sa kanan ay akin. Nang buksan ko ang pinto, inakala kong nasa langit ako. Malambot na malaking kama, pinong karpet, malaki at magandang bintana. Hindi ko inakala na isang araw ay maninirahan ako sa isang bahay na mas maganda pa sa telebisyon. Pagkaalis ng katulong, maingat akong tumapak sa karpet. Pagkatapos ay humiga ako sa malambot na malaking kama at pumihit ng ilang beses. Mukhang maganda rin ang bagong bahay. Ganito ko naisip. Sa hapunan, kaming 5 ay nakaupo sa mahabang mesa at kumain. Tahimik ang atmosfera, nakakatakot. Walang usapan habang kumakain ay naintindihan ko, pero bilang bata ay nakaramdam ako ng kaunting presyon. Noong araw na yon, nalaman ko kung bakit kailangan ni Tito Bai ng kalaro para sa kanyang 2 anak na babae. Dahil laging abala ang mag-asawa. Madalas na wala sa bahay. Natural, dumami ang oras na kaming tatlo ni na Bai Ningbing at Bai Ningsue ay magkasama. Unti-unti kong nakilala ang kanilang mga personalidad. Si Bai Ningbing ay banayad at si Bai Ningsue ay kabaliktaran. Mas mahilig siyang maglaro at magulo. Pareho silang 2 taong mas matanda sa akin. Kaya tinawag ko silang ate. Para maiba, tinawag ko si Bai Ningbing na Ate Ningbing at si Bai Ningsue na Ate Ningsue. Pinasok ako sa parehong elite elementarya na pinapasukan nila. Kahit na 2 taon lamang ang tanda nila sa akin, noong nasa unang baitang ako. Sila ay nasa ika-5 baitang na. Noong panahong hindi pa gaanong naintindihan ng mga elementarya ang maraming bagay, sila ay naging sikat sa paaralan dahil sa kanilang kagandahan.
Isang araw, dahil may nakakita sa akin na sumasakay sa iisang sasakyan papuntang paaralan kasama nila, maraming lalaki ang nakakaalam na ako ang nakababatang kapatid ng kambal. Kaya, ako ang naging tagapagdala ng mga regalo para sa mga lalaking iyon. Pero sa bawat pagkakataon, ang dalawang magagandang dalaga ay tumitingin sa akin. Bitbit ang isang tumpok ng mga merienda at liham ng pag-ibig, lumapit ako sa kanila. Si Ate Bainingbing ay bumitilang at umiling, samantalang si ikalawang Ate Bainingsuy ay walang awang itatapon ang mga ito sa basurahan. Kung maganda ang kanyang kalooban, titipunin pa niya ang mga liham ng pag-ibig. At susunugin ang mga ito bilang libangan. Babalaan ako ni Bainingsuy ng masama na huwag nang mag-uwi ng mga basurang ito. Maliban sa oras ng klase, nakasanayan ko ng tahimik na sumunod sa kanilang dalawa, tahimik na nagsisilbing dekorasyon. Minsan, kasama ko si Bainingbing, tahimik na nagbabasa sa silid-aklatan. Isang beses, nakaupo si Bainingbing sa sahig na naka-cross legs at tumingin sa akin. Sinabi niya sa akin ang linyang iyon, Hauhu ang Kingzhou, Julei Fuxi. Malumanay niyang sinabi sa akin, Azu, ito marahil ang pinagmulan ng iyong pangalan. Hindi ko lubos na naunawaan noon, nadama ko lang na napakabuti ni ate. At minsan naman, hihilain ako ni Bainingsuy para sumama sa kanya sa paglalaro. Madalas siyang mahilig sa pagbibihis sa akin na parang manika. Pagkatapos, masaya niya akong kukunin at paikutin. Dahil noong mga panahong iyon, isa pa akong maliit na bata na hindi pa sila kasing tangad. Kailangan ko lang maging masunuring kasama sa paglalaro. May silid ng piano sa itaas na palapag ng villa. Bukod sa pagbabasa, si Bainingbing ay mahilig ding pumunta sa silid ng piano upang tumugtog. Tuwing iyon, magdadala ako ng maliit na upuan at upo sa pintuan. Nakatitig sa kanyang anyo habang tumutugtog. Para siyang nagliliwanag sa buong katawan, kahit bata pa. Si Bainingbing ay isa ng maningning na munting prinsesa. At si Bainingsuy ay biglang lalabas sa mga sandaling iyon. Bigla niyang tatakpan ang aking mga mata mula sa likuran. Papahulaan ako kung sino siya. Hindi ko maintindihan, si ikalawang Ate Bainingbing ay isang napakatalino na dalagitang henyo. Ngunit paulit-ulit niyang ginagawa ito ng may kasiyahan, tinatanong ako ng mga hangal na tanong. Ngunit lagi ko pa rin siyang susundan. Tahimik na sasabihin, sino ka? Hindi alintana ni Bainingsuy kung maaabala si Bainingbing. Tatawa siya ng exaggerated at aalisin ang mga kamay na tumatakip sa aking mga mata, sasabihing may pag-ayaw. Ang bobo mo, hindi mo man lang mahulaan. Titingin lang ako sa kanya at tatawa ng hangal. Si Bainingbing ay tila sanay na sa aming dalawa, mahinahong nagpatuloy sa pagtugtog ng kanyang piano. Noong ako ay nasa ikatlong baitang. Sila ay lumipat na sa junior high school na kaanib ng aristokratikong akademya. Ang mga estudyante sa junior high ay tila mas mature na at malinaw na. Ang kambal na magkapatid ay nakuha ang atensyon at tingin ng lahat ng lalaki sa paaralan. Dahil ang kanilang ina ay mestisa. May dugong mestizo rin sila, ang kambal na may magagandang mukha ay direktang nakakuha ng maraming tagahanga. Dahil may kaunting pagkakaiba sa schedule ng elementarya at junior high, hindi na kailangan sumabay sa kanila sa pagpasok at pag-uwi. At dahil hindi na ako naghahatid ng mga liham ng pag-ibig para sa ibang lalaki. At ako naman ay tahimik at walang pakialam, unti-unti ay wala nang pumapansin sa akin. Dahil dito, nagawa kong tahimik na tapusin ang natitirang bahagi ng elementarya. Hindi nagbago, araw-araw pagkatapos ng klase. Nananatili ako kasama sina Bainingbing at Bainingsuy, bawat isa ay ginagawa ang kani-kanilang bagay. Noong ako'y gumagawa pa ng mga tanong sa elementarya, sila ay nagsimula ng gumawa ng mga tanong sa ikatlong taon ng junior high. Ito ay isang antas na aking malayong napagmamasdan lamang. Bilang mga tagapagmana ng bayi, sila ay tinuruan ng elitistang edukasyon mula pagkabata. Noong sila ay nasa unang taon ng junior high, natapos na nila ang nilalaman ng ikatlong taon. Ang mga tanong sa ikatlong taon ay para sa kanila ay madali lamang, ngunit hindi ko gaanong naintindihan noon. Sa buong tatlong taon ng junior high, bakit hindi sila nag-skip ng grado? Malinaw na ang pag-skip ay mas angkop na paraan ng pag-aaral para sa kanila. Ngunit hindi sila nag-skip, sa halip ay nanatili sila sa junior high sa loob ng 3 taon. Isang araw matapos ang huling pagsusulit ng unang taon ng senior high ni Bainingbing at Bainingsuy. Tinawag sila ng tiyuhin sa silid-aklatan para makipag-usap. Noong araw na yon, hindi ko alam kung ano ang nangyari sa silid-aklatan. Alam ko lang na ang usapan ay tumagal ng matagal. At sa susunod na semestre, biglang lumipat sina ate at ikalawang ate sa ikatlong taon ng senior high. Noong ako'y nasa junior high pa, ang dalawang ate ay nasa senior high na. Sa yugto ng senior high, sila ay lalong naging abala. Madalas kong makita silang pinupunan ang mga komplikadong dokumento sa banyagang wika na hindi ko maintindihan. Ngunit naglalaan pa rin sila ng panahon ng may pasensya upang magturo sa akin ng aking mga aralin. At sa panahong ito, may naganap na maliit na insidente. Isang araw noong ako'y nasa junior high, isang kaklase mula sa katabing klase ang tumawag sa akin pagkatapos ng klase. Medyo nahihiya na nag-abot sa akin ng isang kulay rosas na sobre, pagkatapos ay tumakbo palayo. Medyo natigilan ako.
Dahil ito ang unang pagkakataon sa aking buhay na nakatanggap ako ng kulay rosas na sobre mula sa isang babae. Kaya't inilagay ko na lang ang sobre sa aking bag, isinilid sa isang libro. Noong araw na yon pag-uwi ko, nakita ko sina Baining Bing at Baining Su na parehong naroroon. Sila ay nakaupo sa magkabilang gilid ng sopa. Nang makita ako ni Baining Bing, ngumiti siya ng malumanay at maganda. Azu, libre ngayon. Tuturuan kita ng leksyon. Tumango ako. Nang kunin ko ang aking aklat mula sa bag tulad ng dati. Biglang nahulog ang kapansin-pansing kulay rosas na sobre, may malaking puso sa ibabaw. Naging tahimik ang hangin sa ilang segundo. Ako ang unang nag-react, mabilis na yumuko upang kunin ito, ngunit may mas mabilis na kamay na kumuha nito. Si Baining Su yon. Sa unang pagkakataon, nagkaroon ako ng lakas ng loob na subukang kunin ang bagay mula sa kanya. Ngunit hindi ako pinayagan ni Baining Su. Sinadya niyang itaas ang kanyang mga paa, itinaas ang sobre. At mabilis na binuksan ito na parang babasahin. Medyo nag-alala ako, marahil dahil sa hiya. Tumingin ako kay Baining Bing na parang humihingi ng tulong. Hindi ko inaasahan na ang laging malumanay na ate ay bahagyang umiwas ng tingin. Hindi ako tiningnan, kaya't nagpatuloy akong tumingin kay Baining Su nang may pagsusumamong mga mata. Pero nang mabilis na matingnan ni Baining Su ang nilalaman ng liham, bahagyang nanlamig ang kanyang mukha, at bigla akong natakot na baka siya magalit. Ngunit hinimas lang ni Baining Su ang aking buhok at walang ekspresyong sinabi, kumpis ka ang liham pag-ibig. Bawal tumingin ang mga bata, mag-aral ka na lang. Alam ko. Talagang hindi ko matatalo si Baining Su, medyo nalungkot ako. Pagkatapos kong isulat ang takdang aralin, nag-isa akong pumunta sa hardin, umupo sa ugoy-ugoy, at nagmuni-muni sa harap ng magandang hardin na napapalibutan ng mga bulaklak. Nang sumapit ang gabi, may biglang lumitaw sa aking likuran at itinulak ang ugoy-ugoy upang ito'y umindayog. Nagulat ako, agad kong hinigpitan ang pagkakahawak sa mga lubid sa magkabilang gilid. Isang malinaw at medyo malikot na boses ng dalagang. Tahimik na umalingaw-ngaw, Kingzao. Napailing akong bahagyang lumingon at tunay nga na tama ang aking hinala. Si Baining Su dahil siya lang ang mahilig tumawag sa akin na Kingzao. Si Baining Bing ay karaniwang tawag sa akin ay Azeo. Bakit ka nagtatago dito? Unti-unting huminto ang pagtulak ni Baining Su sa ugoy-ugoy. Hanggang sa tumigil ang ugoy-ugoy, agad akong bumaba at medyo nag-aalala na nagpaliwanag. Ang ganda ng mga bulaklak sa hardin, tumingin lang ako. Wala nang sinabi si Baining Su. Hinawakan lang ang aking kamay at habang naglalakad pabalik ay sinabi sa akin, tara na, umuwi na tayo para kumain. Kinabukasan sa paaralan, muli kong nakita ang babaeng estudyante mula sa katabing klase. Hawak-hawak niya ang laylayan ng kanyang uniforme. At mahiyain siyang ngumiti sa akin. Naisip ko ang liham na hindi ko na nagkaroon ng pagkakataong mabasa, kaya ngumiti rin ako ng medyo nauutal. Sa ikatlong araw pagkatapos ng klase, nakita ko na naman ang babaeng yon. Pero sa pagkakataong ito, nang makita niya ako, nagpakita siya ng labis na takot na ekspresyon, at agad na inilihis ang kanyang tingin. Pagkatapos ay mabilis na tumakbo palayo na parang tumatakas. Hindi ko ito maintindihan. Lumabas ako ng paaralan. Tulad ng dati ay pumunta sa lugar kung saan hinihintay ako ng driver, at sa di kalayuan, nakita ko ang pamilyar na itim na sasakyan. Lumapit ako, at biglang bumukas ang pintuan sa likuran mula sa loob, isang magandang dalaga na nakasuot ng itim na sportswear. Lalong nagpapakita ng kanyang maputing balat na halos parang may sakit. Matapos kaming magtama ng tingin ng dalaga sa likurang upuan, bigla siyang ngumiti ng maganda. Si Baining Su sinabi niya, sumakay ka. Pagkasakay ko sa kotse, saka ko lang napansin na nasa front passenger seat si Baining Bing. Ang maputing daliri ni Baining Su ay walang inat na pinulot ang aking bag at hinila ito, inilagay sa upuan sa kanyang kaliwa. Nang sumara ang pinto, naramdaman ko na naging napakalapit niya sa akin, medyo kinabahan ako. Marahil dahil matagal na kaming hindi magkasamang sumakay sa isang sasakyan, lalo na sa ganitong sarado at tahimik na espasyo. Bahagyang lumilingon si Baining Bing. Ang magandang at pinong mukha ng dalaga ay tila panaginip, Azu, may oras kami ngayon kaya sinundo ka namin. Malinaw na sina Baining Bing at Baining Su ay kambal na magkapatid. Ngunit hindi ko alam kung bakit, ang pagkakaiba ng kanilang mga personalidad ay nagpapahintulot sa akin na makilala sila. Nagkaroon ako ng ekspresyong, ganoon pala, at masunurin akong tumango, salamat, ate. Nagkunot no si Baining Su, bakit hindi mo ako pinasasalamatan? Nauutal kong sabi, salamat, pangalawang ate. Ang dalaga sa tabi ay mayabang na nagtaas ng kanyang ulo, sa susunod na sandali ay lumapit siya, parang hinahaplos ang isang aso. At marahang hinimas ang aking ulo, sinundo ka lang namin pagkatapos ng klase, ano bang dapat pasalamatan? Tiningnan ko siya ng may sama ng loob sa loob ng ilang segundo, bumaba ang bintana ng kotse, tumingin ako sa labas, tahimik ang buong biyahe, wala nang nagsalita. Ngayong araw, bihirang nasa bahay sina Tito Bay at Tita Elsa. Pagkatapos ng hapunan, sina Baining Bing at Baining Su ay tinawag muli sa silid-aklatan. Ngumiti ng malumanay si Tita Elsa sa akin at pinabalik ako sa aking silid ng maaga. Tumango ako.
Masunurin akong bumalik ng maaga sa aking silid at nilock ang pinto. Maaga pa. Kumuha ako ng libro mula sa estante at nagbasa. Hindi ko alam kung gaano katagal ang lumipas, tumingin ako. Sa labas ng bintana ay mataas na ang buwan, sa tahimik na kalangitan ay may mahinang simoy ng hangin na pumapasok sa bintana. Marahang humahaplos sa aking mukha. Nasiyahan akong pumikit ng sandali, ramdam ang sandaling ito ng katahimikan. Biglang may mahinang katok sa pinto, akala ko ay guni-guni lang hanggang sa makalipas ang ilang segundo. Marahil dahil hindi ako nag-react, muling kumatok ng mahina ang tao. Nagtatakang binuksan ko ang pinto. Pagkatapos ay biglang pumasok ang isang tao sa aking silid, si Bai Ningbing. Nagtama ang aming mga mata. Ang kanyang mga mata na laging maganda at malumanay, bihirang nagpapakita ng pagkalito. Hinila niya ako upang maupo sa karpet. Tila ginawa niya akong tagapakinig, tahimik siyang bumulong. Azo, medyo nalilito ako. Noong panahong iyon, hindi ko siya masyadong naintindihan. Ngunit alam ko na si ate ay may problema. Hindi ko alam kung paano aaliwin si Bai Ningbing. Kaya't naisipan ko na lang na bigyan siya ng malaking yakap, pinakamahusay si ate. Pagkatapos ng ilang segundong yakap, gusto ko na sanang umalis, ngunit biglang hinigpitan ni Bai Ningbing ang kanyang mga kamay at mahigpit akong yakap. Matagal, bago niya ako binitawan. At marahang hinimas ang aking ulo, Azo, mabuti na ikaw ay nariyan. Hindi ko maintindihan kung ano ang mabuti sa akin. Pagkalipas ng isang buwan, sina Bai Ningbing at Bai Ningsue ay kumuha ng pambansang pagsusulit sa kolehiyo. Akala ko ay diretso sila sa ibang bansa. Ngunit malinaw na, ang kahirapan ng pagsusulit ay walang problema para sa kanila. Lumabas ang resulta ng pagsusulit, sina Bai Ningbing at Bai Ningsue ay nakakuha ng mataas na marka, anumang nangungunang unibersidad sa bansa ay kanilang mapipili. Pinili ni Bai Ningbing ang larangan ng pananalapi. Si Bai Ningsue naman ay matigas pa rin ang ulo, tinutulan niya ang mga opsyon na ibinigay ni Tito Bai sa kanilang dalawa. Pinili niya ang larangan ng biolohiya, at ako naman ay nagbakasyon na. Noong isang araw ng Agosto, sinabi sa balita na bandang hating gabi ay magkakaroon ng Perseid meteor shower. Napakaganda ng ngiti ni Bai Ningbing. Sinabi niya sa akin na may meteor shower ngayong gabi. Izu, sama ka sa amin manood. Masaya akong sumang-ayon. Noong gabing iyon, bandang alas 12, dinala ako ni Bai Ningbing at Bai Ningsue sa tuktok na bubungan. Napakalawak nga ng tanawin mula sa bubungan. 3 lounger na ang nakaayos sa observation deck. Sa tahimik at payapang gabing iyon sa ilalim ng langit. Sina Bai Ningbing at Bai Ningsue ay humiga sa mga lounger sa kalit-kanan ko. Nang dumaan ang Perseid meteor shower sa kalangitan. Nawalan ako ng kontrol sa tuwa. Ate, bilis, mag-wish kayo. Medyo natigilan ang dalawang dalaga. Walang reaksyon. Kaya ako ang unang pumikit at nag-wish habang magkadikit ang mga palad. Nang imulat ko ang aking mga mata, palihim akong sumulyap sa kalit-kanan. Nakita kong nakapikit pa rin sina Bai Ningbing at Bai Ningsue. Hindi nila inilapat ang kanilang mga palad sa kanilang dibdib, pero sa pagtingin ko sa kanilang mga tagiliran, may kakaiba akong naramdaman na tila debosyon. Baka nag-wish sila o baka nagpapahinga lang. 2 linggo bago matapos ang bakasyon. Nagmadali akong tapusin ang aking mga takdang aralin. At sa mga sumunod na araw ng bakasyon, tuwing umaga, gusto ni Bai Ningsue na isama ako sa paglalaro ng kakaiba at kakaibang laro. Tuwing hapon naman, karaniwan akong tahimik na nagbabasa sa practice room, habang si Bai Ningbing ay tahimik na tumutugtog ng piano sa isang tabi. Noong una, nagtanong ako kay Bai Ningbing kung ano ang gusto niyang gawin. Sinabi niya na gusto niyang tumugtog ng piano. Nasasarapan siya sa pakiramdam ng katahimikan at kapayapaan. Ang hilig ng panganay na si Bai Ningbing ay katulad ng kanyang pagkatao, tahimik at maganda. Ngunit dahil sa dahilan ng pamilya, si Bai Ningbing ay napilitang pumili ng pananalapi. Hindi ko maisip si Bai Ningbing na laging mahinahon na magiging napakatapang sa larangan ng negosyo. Mabilis na lumipas ang bakasyon. 1 linggo bago ako pumasok sa paaralan, kailangan nang umalis sina Bai Ningbing at Bai Ningsue. Pupunta sila sa universidad, sa isang lugar na libo-libong kilometro ang layo. Simula nang pumunta ako sa pamilya Bai, parang hindi pa kami nagkahiwalay. Siguro ang paghihiwalay ay nagpapalaki ng lungkot sa puso. Medyo nalungkot ako. Naisip ko ng huli. Bagaman noong una, ang aking tungkulin ay bilang kalaro lamang ni Bai Ningbing at Bai Ningsue. Ngunit sa totoo lang, sa mga nakaraang taon, masasabi kong sila rin ang nagbabantay at sumasama sa akin. Maliban sa ilang mga kakaibang sandali. Sila ay tunay na mabubuting ate. Namula ang aking mga mata habang tinitingnan ang 2 ate sa harap ko. Ang mga mata ni Bai Ningbing, na laging mahinahon at malambing, ay bihirang magpakita ng bahagyang lungkot. Si Bai Ningsue naman, hindi ko lubos na maintindihan ang ekspresyon ng kanyang mukha. Ngunit si Bai Ningsue, na laging mapagmataas, ay biglang nagsalita. Medyo paos ang kanyang boses. Inabot pa niya ang kanyang kamay upang guluhin ang aking buhok. Sumandal siya sa aking tainga. Kingzu, bawal magka-girlfriend, narinig mo ba? Biglang napahinto ang aking malungkot na damdamin. Tiningnan ko siya ng may pagsusuri, ngunit sa huli ay masunurin akong tumango. Nang makita ito, si Bai Ningsue ay nagpakita ng isang ngiti na tila nasiyahan. Nang humarap ako kay Bai Ningbing,
Bigla akong nakaramdam ng mas matinding pag-aatubili. Dahil ang panganay na ate ay laging napakalambing. Gusto kong marinig siyang tumugtog ng piano. Gusto kong marinig siyang magpaliwanag ng mga aralin. Iniligtas din niya ako mula sa mga kalokohan ni Bai Ningsue. Magsasalita pa sana ako, nang bigla akong nyapos ni Bai Ningbing ng isang mahinahon at malambing na yakap. Sandali lamang ang yakap. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kamay upang ayusin ang buhok na ginulo ni Bai Ningsue. Narinig ko ang magandang boses ni Bai Ningbing. Ezeu, dito ka lang sa bahay, hintayin mo ang pag-uwi ng ate. Napangiti ako at tumango. Talaga nang umalis sina Bai Ningbing at Bai Ningsue. Parang may malaking bahagi ng aking buhay ang naging walang laman. Sina Tito Bai at Tita Elsa ay madalas na wala sa bahay. Sa malaking mansyon na yon, maliban sa mga katulong, ako na lang ang natira. Noong una, medyo may kawalan sa aking puso. Pagdating nina Bai Ningbing at Bai Ningsue sa universidad. Noong una, madalas silang tumatawag sa bahay tuwing gabi. Seryoso akong naghihintay sa tabi ng telepono. Pinakikinggan ko silang magsalita. Si Bai Ningbing, sa kanyang malambing na tono, ay nagkukwento ng mga nakakatawang pangyayari sa paaralan. Pinaasam niya ako sa aking magiging buhay sa universidad. Si Bai Ningsue naman, laging nagkukunwaring seryoso. Tinatanong kung sumunod ba ako sa bahay. Pinapakwento niya ako sa mga nakakatawang pangyayari. Paano ako magkakaroon ng nakakatawang kwento? Simula nang umalis sila, lalong naging walang kulay ang aking buhay. Hindi ako makapagsalita ng maayos. Kaya minsan, hindi kami nagsasalita, tahimik lang na magkakasama. Naririnig pa namin ang mahihinang paghinga ng isa't isa. Makalipas ang mahabang panahon, mahinang sabi ni Bai Ningsue, "King Zhao, matulog ka na." Hanggang sa matapos ang unang taon ng universidad ni Bai Ningbing at Bai Ningsue. Hindi pa rin sila umuwi. Paumanhin nilang sinabi sa akin na hindi na sila makakauwi. Si Bai Ningbing ay sabay na kumukuha ng double degree kaya abala. Si Bai Ningsue naman ay araw-araw nasa laboratorio, busy rin. Noong bagong taon, umuwi sina Tito Bai at Tita Elsa. Sabay kaming kumain ng isang hapunan ng pamilya. Pagkatapos, sa usapan ni Tita Elsa at Tito Bai, nalaman ko na bago pumunta sa universidad sina Bai Ningbing at Bai Ningsue, nagtakda si Tito Bai ng mga akademikong kinakailangan para sa kanila. Sinabi niya na hindi sila pinapayagang umuwi hanggat hindi natatapos ang kanilang mga gawain sa universidad. Sadyang hinahangaan ko sila. Lumipas ang mga araw ng 2 taon. Bigla na lang, matagal na akong nasa high school. Na pala, simula nang pumasok ako ng high school. Nagsimula na ring sumigla ang aking paglaki sa taas. Naisip ko, sa susunod na makita ko ang panganay at pangalawang ate, baka hanggang dibdib ko na lang sila. At sa pag-aaral, hindi ako katulad ni Bai Ningbing at Bai Ningsue na mga henyo, kaya kailangan kong magsumikap ng higit pa sa iba. Maaaring magkaroon ako ng pagkakataong makapasok sa isang medyo magandang universidad. Si Bai Ningbing at Bai Ningsue ay mas lalong naging abala sa nakaraang 2 taon, at paunti ng paunti ang tawag nila sa akin. Araw-araw ay nalulubog ako sa iba't ibang pagsusulit, hindi pinapansin ang mga pangyayari sa labas. Noong kaarawan ni Bai Ningbing at Bai Ningsue sa edad na 18, gumugol sila ng araw na iyon sa paaralan. Si Tio Bai ay hindi tulad ng ibang mayayamang pamilya na nagdaos ng engrandeng seremonya ng pagtanda para sa kanilang tagapagmana. Ngunit ang mga regalo ng pagtanda mula kay Tio Bai at Tita Elsa para kina Bai Ningbing at Bai Ningsue, ang maraming ari-arian sa ilalim ng pangalan ng pamilya Bai, ay hindi mawawala. Noong araw na iyon, nagkita sina Bai Ningbing at Bai Ningsue at tinawagan ko sila. Nang sumagot ang tawag, ang boses ni Bai Ningsue ay medyo paos ngunit may bahagyang pagtaas ng tono. "Hello." Nag-alinlangan ako sandali at sinubukan, "Pangalawang ate, maaari mo bang i-on ang speaker?" Mabilis siyang sumang-ayon. Pagkatapos ng maikling katahimikan, taos-puso akong nag-alay ng aking pagbati sa kanilang dalawa, "Panganay na ate, pangalawang ate, maligayang kaarawan." Bilang dalawang tagapagmana ng pamilya Bai, wala silang kakulangan sa anuman. At ang mga material na bagay na nasa akin, ay lahat ibinigay sa akin ng pamilya Bai. Noong nakaraan, matagal akong nag-isip kung anong regalo ang ibibigay at sa huli. Ako mismo ang naghabi ng 2 scarf at 2 peres ng guwantes para kina Bai Ningbing at Bai Ningsue. Narinig ko na sa lungsod kung nasaan sila. Maagang darating ang taglamig at pagdating ng taglamig ay napakalamig. Tinanti ako ang oras. Ngayon ay dapat dumating na sa kanila. Sa oras na yon, malamang na si Bai Ningbing ang kumuha ng telepono. Sa kabila ng screen ng telepono, dumating ang malambing na boses ng panganay na ate, "Ezeu, natanggap na namin ang iyong scarf at guwantes." "Nagustuhan ito ng ate, salamat Ezeu." Si Bai Ningsue naman ay dagdag, "Nagustuhan din ito ng ate na ito." Masaya ako na nagustuhan ito ng panganay na ate at pangalawang ate. Biglang may naalala ako at mahinang sabi, "Panganay na ate, pangalawang ate, may mga hiling ba kayo? Ngayon ay maaari kayong humiling, tiyak na matutupad ito." Sandaling tumahimik ang kabilang linya at narinig ko ang magandang boses ni Bai Ningbing. "Sige, susundin ko si Ezeu. Ngayon ay maghahangad ako ng mabuti." At ang sabi ni Bai Ningsue, alam na, alam na." Nagsimula nang pumasok ang taglamig sa Ancheng at nagsuot ako ng makapal na damit.
Hindi ko inaasahan na isang buwan matapos ang kaarawan ni na Bai Ningbing at Bai Ningsue, bigla silang umuwi. Iyon ay Disyembre, at kaarawan ko noong 16 na taong gulang. Umuwi sina Bai Ningbing at Bai Ningsu. Ano ang pakiramdam na may dalawang matangkad na mestisang magagandang babae sa harap mo? Napagtanto ko ng huli na ang panganay na ate at pangalawang ate ay tila talagang mga adulto na. Ang kanilang mga tampok sa mukha ay naging mas malalim at maganda dahil sa pagtanda. Ngunit nang magsalita sila sa akin, naramdaman ko na tila walang nagbago sa loob ng 3 taon na ito. Sinabi ni Bai Ningbing, Ezeu, tumangkad ka. Si Bai Ningsu ay tumayo pa sa dulo ng kanyang daliri upang subukang sukatin ang taas ko. Sa araw na yon, umuwi rin sina Tio at Tia. Ang aming pamilya, matapos ang 3 taon, ay muling nagkaroon ng isang sama-samang hapunan. Sina Bai Ningbing at Bai Ningsu ay malawak na kumilos at isinama ako upang bumili ng maraming regalo. Malinaw kong naunawaan na ang aking hinabing scarf at guwantes ay napakaliit kumpara. Sa gabi, matapos ang 3 taon, kami ay muling nagtulog-tulog sa barkonahe sa ilalim ng tahimik na kalangitan, nakahiga sa mga upuan at nanonood ng mga bituin. Ang kaibahan ay, sila ngayon ay mas matured, at ang ilang emosyon na paminsan-minsan ay lumalabas sa kanilang mga mata. Ay hindi ko lubos na maintindihan. Nagtagal ng 1 linggo sina Bai Ningbing at Bai Ningsue sa pag-uwi na ito, pagkatapos ay umalis patungong ibang bansa. Nauna na nilang natapos ang kanilang profesional na pag-aaral sa universidad. Sa pagkakataong ito, sina Bai Ningbing at Bai Ningsue ay bilang mga Yi student, ay nag-aral sa 2 nangungunang universidad sa Sai Country at S Country. Sa mga nakaraang taon, mabilis ang kanilang hakbang. Kung kaya't tanging anino na lamang nila ang aking masilayan. Sa kabilang banda, ang aking payak at abalang buhay sa high school ay nagpapatuloy. Dahil sa time difference ng Nai Country at F Country, mahirap para sa akin at kina Bai Ningbing at Bai Ningsu na magkasabay sa komunikasyon, at mas abala sila kaysa noong kolehiyo. Maraming beses, hindi ko alam kung gaano kahaba ang gabi na ginugol ni Bai Ningsu sa pagpupuyat. Nakakapag-usap ako sa kanya habang siya ay nasa dilim ng gabi. Isang beses, sa kabilang linya ng telepono, narinig ko ang pagod at paos na boses ni Bai Ningsu. Sinabi niya, pagod na pagod ako. At sinabi pa niya, Kingzu, medyo namimiss kita. Sinabi ko, pangalawang ate, miss din kita. Dagdag ko pa, doon ka dapat kumain ng maayos. Alagaan ang sarili mo. Biglang lumabas ang isang mahinang tawa mula sa lalamunan ni Bai Ningsu. Ang tunog na yon ay pumapaligid sa tainga, malambot at nakakikiliti. Bai Kingzu, dapat maging masunurin ka. Hintayin mo akong umuwi, alam mo ba? Tulad ng dati, sumunod ako sa kanya ng maraming beses. Masunuring sumagot, sige. Si Bai Ningbing ay nasa Nai Country, kumuha siya ng maraming magagandang larawan ng tanawin. At maingat na ginawa itong isang album, ipinadala sa akin. Sa huling pahina ng album, ay ang mensahe ng panganay na ate na si Bai Ningbing. Ang kanyang sulat ay kasing ganda ng kanyang pagkatao, Ezeu, maganda ang My Country. Kung gusto mo, sa susunod ay dadalhin ka ng ate upang makita. Pahina-pahina kong binuklat ang magagandang tanawin ng ibang bansa, at sa malawak na mundo sa labas. Ay lalo akong napuno ng pananabik. Noong araw na lumabas ang aking resulta sa kolehiyo, sina Bai Ningbing at Bai Ningsue ay naghihintay sa aking tawag. Nang malaman nila ang aking marka, masaya silang bumati sa akin at nagalak para sa akin. Ang 2 mahuhusay na estudyante ay unang beses na nag-alala dahil sa akin. Nahuli kong naramdaman ang isang bahagyang kahihiyan. Ang marka sa kolehiyo ay halos katulad ng aking tantya. Sakto lang na pumasa ako sa isang lokal na universidad na medyo maganda. May pakiramdam akong hindi totoo. Matagumpay kong naalagpasan ang isang mahalagang bahagi ng aking buhay. Ang unang mahalagang hamon. Noong Setyembre, pumasok ako sa kolehiyo. Ang napili kong kurso ay Computer Science. Sa buong departamento ng Computer Science, sobrang hindi balance ang ratio ng lalaki at babae. Ito ang una kong pagkakataon na manirahan sa dormitoryo. 4 kaming sa kwarto. Mababait naman ang mga kasama ko, maliban sa akin. May isang lokal na lalaki at 2 mula sa kalapit na lungsod. Nang patayin ang ilaw sa gabi, nagsimulang mag-usap ang mga lalaki sa dorm. Ang madalas nilang banggitin ay si Lin Xiaxia, ang muse ng French department. Ang katabi kong lalaki na taga roon ay si Jiang Yuan. Medyo masayahin siya. Ilang araw ang nakalipas, masigla niya akong hinila papunta sa rehearsal room para panoorin si Lin Xiaxia na sumasayaw. Sa rehearsal room, ang paraan ng pagsayaw ni Lin Xiaxia ay nagdulot ng sunod-sunod na sigawan mula sa mga nanonood na lalaki. Marahil dahil mula pagkabata, lumaki akong kasama ang magaganda at pinong sina Bai Ningbing at Bai Ningsue, kaya mataas ang resistensya ko sa mga magagandang babae. Si Jiang Yuan naman ay tuwang-tuwang nagsabi. Medyo natawa ako sa kanya. Hindi ko inaasahan na makalipas ang 3 araw sa isang elective class ng computer science. Nakasalubong ko si Lin Xiaxia. Pagdating ko sa klase, ang natira na lang ay ang pangalawa sa huling hanay. At ang pinakahuling hanay, dahil sa huling hanay ay may babaeng nakakap na nakatakip ng mahigpit ang mukha. Pinili kong umupo sa pangalawa sa huling hanay.
Sa kalagitnaan ng klase, namigay ang guro ng questionnaire para punan namin. Mag-uumpisa na sana akong sumulat, nang bigla akong tinapik ng mahina sa likod. Nagtaka ako at lumingon. Itinaas ng babae sa likod ko ang kanyang ulo, at nakita ko ang kanyang mukha, si Linsiaxia. Medyo nahihiya siyang humiram ng panulat. Bumalik ako sa harap, kumuha ng panulat mula sa lalagyan, at ibinigay sa kanya. Magalang siyang nagpasalamat. Pagkatapos ng klase, pumunta ako sa lugar kung saan kami nagkita ni Jiang Yuan para sabay na kumain. Nagmamadali ako, kaya sinabi ko sa babaeng nasa likod na huwag nang ibalik ang panulat. Nang ikwento ko ito kay Jiang Yuan, pinagpapalo niya ang kanyang dibdib at umungol ng ilang sandali. Sinabing susunod na semestre ay sasama siya sa akin sa elective. Isang beses lang sa isang linggo ang elective, ngunit sa mga sumunod na linggo, lagi ko siyang nakakasalubong na si Linsiaxia. Palagi siyang nasa paligid ko sa isang upuan. Minsan, nang tumingin ako sa klase, tumama ang tingin ko kay Linsiaxia na nakatingin sa akin. Agad siyang umiling pabalik at doon ko lang napansin na nakaupo siya sa pahilis na harapan ko. Nang sumunod, dumami ang mga pagkakataon. Minsan ay nakakasalubong ko siya sa campus. Si Jiang Yuan ay madalas akong kindatan. Na parang nagtatanong kung ako ba ay nagustuhan ng news ng departamento at kung ano ang iniisip ko. Umiling ako. Paano mangyayari yon? Marami namang gwapo sa computer science. Sa mga humahabol kay Linsiaxia, mas marami pang magagandang lalaki. Isa lang akong ordinaryong lalaki. Hindi ko inaakala na may ganoon akong alindog. Noong Disyembre, sa kolehiyo, dumating ang aking ika-negatibo 18 na kaarawan. Sumama ako sa mga kasama sa kwarto para kumanta at kumain, at masaya kong ginugol ang araw. Si Tito Bay at Tita Elsa ay wala sa Ancheng, ngunit nagpadala sila ng malaking pera sa aking account na may mensaheng maligayang kaarawan. Nakatitig ako sa numero sa aking account at napagtanto kong 18 na ako. Hindi ko kayang tanggapin ng walang kapalit ang lahat ng ibinigay sa akin ng pamilya Bay magpakailanman. Sa gabi, tumawag sa akin si Bai Ningbing sa video. Tumakbo ako sa balkonahe para sagutin. Ang mata ni Bai Ningbing ay may maitim na bilog sa paligid. Mukha siyang pagod, ngunit nang sumagot ako, tulad noon sa practice room. Umiti siya ng malumanay at maganda at sinabing, "Azhu, maligayang kaarawan." Sa kanyang maganda at malalim na mga mata, biglang kumislap ang kakaibang liwanag. Tila dinagdag pa niya, maligayang pagiging adulto. Masaya akong nakipag-usap kay Bai Ningbing ng ilang sandali. Pagkatapos, sunod namang tumawag si Bai Ningsue. Bihira siyang magsalita ng marami, ngunit ngayon ay marami siyang sinabi. Sa huli, mahina niyang sinabi, "Azhu, maligayang kaarawan." Ito ang unang pagkakataon na tinawag ako ni Bai Ningsue na Azhu. Sa sandaling narinig ko ito, may kakaibang damdamin, ngunit mabilis akong natauhan. Ang mga regalo ng ate-ate sa akin ay tuwiran din binigyan ako ni Bai Ningbing ng isa sa kanyang mga apartment, at si Bai Ningsue naman ay binigyan ako ng isang sports car. Kahit na wala pa akong lisensya sa pagmamaneho. Noong sila ay naging adulto, marami na silang ari-arian sa ilalim ng kanilang pangalan. Nagmadali akong tumanggi, ngunit hindi nagtagumpay. Kaya napagpasyahan kong hintayin silang umuwi para ayusin ito. Ang mga bagay na ito na kailangang pagsikapan ng ordinaryong tao ng mahabang panahon. Madali nilang maibigay bilang regalo. Lubos kong napagtanto ang distansya sa pagitan ko at ng dalawang ate. Sa palagay ko, maaga o huli, aalis ako sa pamilya Bai. Marahil sa darating na araw sa malapit na hinaharap. Pagkatapos ng lahat, ang obligasyon ng pamilya Bai na ampunin ako sa aking ika-negatibo 18 na kaarawan ay natupad na. Biglang, nasa ikalawang semestre na ako ng unang taon. Ang pag-aaral ni Bai Ningbing sa 5 bansa para sa doctorate ay malapit nang matapos. Ganoon din si Bai Ningsue. Kamakailan, abala sila. Matagal na kaming hindi nag-uusap. Kamakailan, nagsimula ng lantaran akong ligawan ni Linsiaxia. Maraming lalaki na may gusto sa kanya ay nalungkot at nadismaya. Marahil, tulad ko, hindi nila maintindihan kung bakit ako pinili ni Linsiaxia. Mula pagkabata, maliban sa sulat na yon noong junior high na napunta sa kamay ni Bai Ningsue, wala nang ibang babae na nagpakita ng interes sa akin. Medyo nalilito ako at hindi ko alam kung paano makipag-ugnayan sa mga babae. Tuwing may pagkakataon, iniiwasan ko si Linsiaxia. Noong isang weekend ng Agosto, inanyayahan ako ni Linsiaxia na mag-aral sa library. Matagal akong nag-isip at pumayag. Tahimik ang library. Bawat isa ay nagbabasa ng kanya-kanyang libro. Nang lumabas kami ng library, nakatanggap ako ng tawag mula kay Tita Elsa. Sinabi niyang umuwi ako sa villa para kumain ng hapunan. Hindi ko pa nasabi. Ang maayos kong pagtanggi kay Linsiaxia. Mukhang wala akong oras ngayon. Magalang akong nagpaalam sa kanya. At bahagyang nagpaliwanag na uwi ako ngayong araw. Sino ba naman ang mag-aakalang gusto akong ihatid ni Linsiaxia pauwi? Hindi ko inaasahan na may babaeng maghahatid sa lalaki pauwi. Tatanggihan ko sana. Ngunit bigla kong naisip na hindi maganda ang pagpapatagal pa. Sakto na sa daan pauwi ko siya kakausapin. Kaya sumakay kami ng tren. At pagkatapos lumipat sa bus number 7, nakarating kami sa daan patungo sa villa. Dumilim na. Nakabukas na ang dilaw na mga ilaw sa kalye.
Sabay kaming naglakad ni Lin Xiaxia sa daang iyon. Pagkatapos kong sabihin ang pagtanggi, tumawa ang masiglang babaeng ito at pinilit pa ring sabihin ang mga gusto niyang sabihin. Dahil dito, nalaman ko ang ilang bagay na hindi ko alam dati. Sinabi ni Lin Xiaxia na noong unang beses niya akong makita sa klase, noong lumingon ako. Bigla siyang nagustuhan. Sinabi rin niyang matagal niya akong inoobserbahan. At sa bawat klase, hinahanap niya kung saan ako upo, at pagkatapos ay upo siya sa paligid ko. Ang mga pagkakataong magkita kami sa campus ay sadya rin pala. Natigilan ako. Hindi ko akalain na ang mga akala kong pagkakataon ay talagang gawa-gawa ni Lin Xiaxia. Sa huli, nakarating na kami malapit sa villa. Tumigil ako sa kinatatayuan. Dito na lang. Ngumiti si Lin Xiaxia ng malapad. King Zhao, gusto kita. Pero nirerespeto ko ang desisyon mo. Kung sa darating na araw ay mapagtanto mo na mabuti ako, pwede mo akong hanapin kahit kailan. Tumingin ako sa babae at mumiti rin. Huwag, mabuting babae ka. Tiyak na makakatagpo ka ng karapat-dapat mong mahalin. Na tamang tao. Pagkatapos nagkatinginan kami at mumiti. Malamang nakahanap na siya ng kapanatagan. Pwede bang makakuha ng yakap bilang aliw? Bago ako makapagsalita, bigla akong yakap ni Lin Xiaxia ng mahina. Ang kanyang yakap ay formal lamang. Pagkatapos, mabilis siyang umatras ng 2 hakbang at kumaway sa akin. Paalam, King Zhao. At tumalikod siya at umalis. Napabuntong hininga rin ako at tumalikod patungo sa gate ng villa. Ilang hakbang pa lang. Bigla akong hinila papunta sa mga halaman sa tabi. Nagulat ako. Biglang may magandang maputing kamay na tumakip sa bibig ko. Medyo mahina ang pagkakapit. Lumingon ako at nakita ang pamilyar na mga mata. Si Bai Ningxu pala. Kailan siya umuwi? Ang matangkad at magandang babae sa harap ko ay bahagyang pumunta sa tabi ng aking tainga at mahinang nagsabi, huwag kang sumigaw. Sumunod ako at tumango. Nakalaya ako mula sa pagkakayakap ni Bai Ningxu, ngunit biglang may yumakap sa akin mula sa likod. Inilapag ng tao ang kanyang ulo sa aking kanang balikat. Isang mahinahon at malambing na boses ng babae ang narinig sa likod. Azhao, hindi ka masunurin. Si Bai Ningbing pala. Ang aking pagkagulat ay napalitan ng tuwa. Lumingon ako. Dahan-dahang tumayo si Bai Ningbing. Muli kaming nagkita pagkalipas ng 3 taon. Ang mga tampok ni Bai Ningbing at Bai Ningxu ay lalong naging matalim at maganda. Ganap na silang nagkahubog. Kung ang dalawang napakagandang babaeng may lahing halo ay nakatayo sa iyong harapan, isa sa kaliwa at isa sa kanan. At dahan-dahan kang pinaliitan sa gitna nila, ano kaya ang pakiramdam? Parang may panganib sa akin. King Zhao, hindi ba nangako ka na hindi magjojowa? Mahinang sabi ni Bai Ningxu. Sasabihin ko sana na hindi ako nagjojowa, ngunit bigla akong nagkaroon ng kakaibang isip. Ang nauna kong sinabi ay ate, nasa legal age na ako. Hindi na ako bata. Nagdilim ang mukha ni Bai Ningxu at lumapit sa akin ng paisa-isa. Napilitan akong umatras. Si Bai Ningbing naman ay nakatayo lang sa likod ko. Wala na akong atrasan. Nakatalikod ako kay Bai Ningbing, nakaharap kay Bai Ningxu. Hindi ko maintindihan kung bakit sila kakaiba. Bumalik na sila, dapat magsaya tayo dahil magkakasama na ang pamilya. Muli nagsalita si Bai Ningbing. Gaano na kayo katagal? Doon ko lang naintindihan. Para akong batang natatakot na mahuli ng magulang na nagjojowa. Mabilis kong ipinaliwanag, ang babaeng iyon ay kaklase ko lang sa kolehiyo. Hindi ako nagjojowa. Totoo ba, King Zhao? Biglang hinawakan ako ni Bai Ningxu at hinila palayo kay Bai Ningbing. Totoo. Matinding tumango ako. Matapos makuha ang aking tiyak na sagot, biglang nawala ang kakaiba at tensyonadong kapaligiran. Pagkatapos, sumunod ako kina Bai Ningbing at Bai Ningxu pataas ng villa. Pumunta na pala sila ng umaga, sadyang pinili nilang itago ito sa akin ni Tia Elsa, para bigyan ako ng sorpresa. Masayang kumain ang pamilya. Pagkatapos ng hapunan, sinabi ni Tio Bai na sa 1 linggo magkakaroon ng pagdiriwang para sa pagbabalik ni Bai Ningbing at Bai Ningxu, at sa pagkakataong ito, opisyal na papasok ang 2 tagapagmana ng pamilya Bai sa lipunan. Sa pagdiriwang na ito, maraming mga kilalang tao sa negosyo ang aanyayahan, at ako ay kinakailangan ring dumalo. Mabilis ang 1 linggo, dumating na ang katapusan ng linggo. Nagpaalam ako sa aking mga kasama sa silid at lumabas ng pintuan ng paaralan. Pagdating ko sa pintuan, nakakita ako ng isang kapansin-pansing pulang supercar. Dahan-dahang ibinaba ang bintana, ang magandang babae sa upuan ng driver ay bahagyang lumingon sa akin. Masayang kumaway. Si Bai Ningxu ito. Sa gitna ng mga tingin ng mga kaklase na pumapasok at lumalabas sa pintuan ng paaralan, matapang akong lumapit at sumakay. Wala si Bai Ningbing ngayon. Umupo ako sa upuan ng pasahero, mabilis at mahusay magmaneho si Bai Ningxu. Kaya mabilis kaming huminto sa isang high-end na club. Pag-akyat ko kasama si Bai Ningxu, isang hanay ng mga service staff ay nakatayo na roon na may ngiti. Isang simpleng kumpas ni Bai Ningxu at hinila ako para sa isang malaking pagbabago. Pagkatapos ng isang buong pangangalaga mula ulo hanggang paa, iba't ibang tauhan ang nagsimulang baguhin ang aking hairstyle, damit at iba pa. Hindi ko alam kung gaano katagal, sa wakas ay natapos akong i-package.
At kumpleto. Tumingin ako sa aking sarili sa salamin, nakaramdam ng kakaiba. Ginawa nila akong isang maayos ngunit gwapong hairstyle, at isinuot sa akin ang isang nakakustomize na black tailcoat na akma sa aking katawan, naging mas mature ako. Masaya akong lumapit kay Bai Ningsu na naghihintay sa sopa sa malayo. Noon ko napansin na si Ate Bai Ningbing ay dumating na rin, hindi ko alam kung kailan. Si Bai Ningbing at Bai Ningsue ay nagbago na rin ng kanilang mga damit. Nang makita ko sila, parang nakatanggap ako ng isang visual na handaan. Ang mga gown, elegante, napakaganda at magkambal pa. Nang makita ako ni Bai Ningbing at Bai Ningsue, parang may kakaibang liwanag na kumislap sa kanilang mga mata. Si Bai Ningbing ang unang nagsalita. Ang ganda ni Azhao. Hindi nagsalita si Bai Ningsue, tinitigan lang ako. At mumiti ng misteryoso. Pag-uwi namin sa villa, tama lang sa oras. Hindi ako nakatakas, kaya hinila ako ni Bai Ningbing at Bai Ningsue patungo sa ikalawang palapag ng banquet hall para maghanda. Sa harap ng banquet hall, unti-unting umalinggaw ang mga usapan ng mga tao. Hindi ko alam kung gaano katagal. Sa wakas ay dumating na ang tamang oras ng pagdiriwang. Biglang namatay ang malaking ilaw ng banquet hall, tanging isang gumagalaw na sinag ng liwanag ang natira. Na tumama sa paikot na hagdanan sa ikalawang palapag. Balak kong hintayin sa ikalawang palapag sina Bai Ningbing at Bai Ningsue na unang pumunta sa entablado para magbigay ng talumpati. At kapag kumalat na ang mga tao, tahimik akong bababa. Ngunit hindi inaasahan, lumapit sina Bai Ningbing at Bai Ningsue sa akin, isa sa kaliwa at isa sa kanan. At hinawakan ng aking braso. Kaya, napilitan akong yakapin ang kambal na ito, parang nasa mahirap na sitwasyon. Mula sa ikatlong palapag, dahan-dahang lumakad pababa sa gilid ng entablado. Nang tumama sa amin ang sinag ng liwanag. Medyo kinabahan ako. Tila naramdaman ni Bai Ningbing ang aking kaba, inilabas niya ang kanyang isang kamay para aliwin ako. At mahinang hinawakan ang aking kamay. Pagdating sa gilid ng entablado, sa wakas ay nakawala ako sa kanila. Kaya bumaba ako mula sa gilid na hagdan, pumasok sa malaking banquet hall. Nagbigay ng talumpati sina Ate at Ditse. Huwag na akong makialam. Siguro alam ng lahat na may ampon na anak ang pamilya Bai, kaya nang pumasok ako sa mga tao. Walang nagpakita ng pagtataka sa aking pagkakakilanlan. Tumayo ako sa gitna ng mga tao. Tahimik na pinapanood sina Ate at Ditse na nagniningning sa entablado. Masaya ako para sa kanila, napakagaling nila. Ngunit malalim kong naramdaman ang malaking agwat sa pagitan namin. Pagkatapos ng talumpati, si Tio Bai ay kasama sina Bai Ningbing at Bai Ningsue na nakikipag-usap sa mga tao sa lipunan. Sa gitna ng mga inuman at kwentuhan, ang mga tao sa banquet hall ay nag-uusap ng malakas. Hindi ako sanay sa ganitong okasyon. Kaya tahimik akong pumunta sa hardin sa likod, umupo sa batong upuan at nag-isip. Pagkaraan ng ilang sandali, biglang may ilang binata na nakaitsura ng mayayaman na pumasok sa hardin. Nang makita nila ako, ngumiti sila ng may paghamak at pangungutya. Tumayo ako, balak kong umalis na rito. Ngunit nang dumaan ako sa kanila, biglang may isang binata na iniabot ang kanyang paa at tinagilid ako. Isang mapang-uyam na boses ng lalaki ang narinig. Iyan paano naman kayang ampunin ng pamilya Bai ang isang ampon na tulad mo? Sumunod naman ang isa pang binata. Sabi ni Xue, tama siya, napakaswerte niya. Naging kapatid ng dalawang binibini ng Bai sa loob ng ilang taon. Ang may-ari ng mapang-uyam na boses ay si Xue, ngayon ay puno ng pagpuna at pagsusuri sa akin ang kanyang mukha. Edad mo na ba? Kapag nasa hustong gulang ka na, hindi ka naman aalis sa pamilya Bai, di ba? Hindi ko siya kilala, hindi ko alam kung bakit ako tinatarget, ngunit naintindihan ko. Ngayong araw ay para sa pagdiriwang para kina Ate at Ditse, hindi ko ito dapat sirain, pinigilan ko ang sarili ko. Nagpasya akong lumabas mula sa kanilang pagkubkob, umalis, ngunit sila'y patuloy na pumipilit. Parang gusto nila akong pilitin na magsabi ng dahilan, pero kahit alam kong aalis ako sa pamilya Bai balang araw. Sa sandaling ito, hindi ko alam kung bakit, nagpasya akong maging matigas. Ayaw ko lang silang pansinin, matigas ang ulo kong sinubukang lumabas sa kanilang pagkubkob noon. Biglang itinulak ako ng lalaking nagngangalang Xue ng malakas, hindi ako nakatayo ng maayos, nadapa at naipit ang paa ko. Mula sa aking bukong-bukong ay tumaas ang matinding sakit, pumikit ako ng mahigpit, hindi na matiis. Sinubukan kong tumayo ng may sakit, biglang may pamilyar na malamig na pabango ang dumating. Inalalayan ako ng isang malambot na kamay, lumingon ako, nakita ko si Bai Ningbing. Kasama ni Bai Ningbing si Bai Ningsue, marahil galing lang sila sa piging. Si Bai Ningsue ay may hawak pa ring pulang alak, tiningnan lang ako ni Bai Ningsue, pagkatapos ay lumapit sa harap ng mga lalaki. Ang iba pang mga lalaki ay umatras ng isang hakbang, naiwan si Xue. Nang makita ni Xue si Bai Ningsue, ipinagmamalaki niyang itinaas ang ulo, ngunit si Bai Ningsue ay tahimik, walang ekspresyong hakbang-hakbang na lumapit sa kanya. Sa ilalim ng mababang presyon ni Bai Ningsue, hindi napigilan ni Xue na umatras ng ilang hakbang, ngunit hindi pa rin tumigil si Bai Ningsue. Hanggang sa matagumpay niyang ginawang walang urungan si Xue. Bago pa man magsalita si Xue para sirain ang lahat ng ito, dahan-dahang umiti si Bai Ningsue sa kanya ng isang masamang ngiti.
Sa sumunod na sandali, ang tasang pulang alak na hawak ni Bai Ningsue ay buong buo. Walang patak na ibinuhos sa mukha ni Xue. Magsaya ka, Ginoo. Isang galit na hiyaw ang umalingaw-ngaw, galit na sigaw ni Xue. Paano mo nagawa ito sa akin? Ang pamilya ko ay dapat magpakasal sa inyong pamilya, Bai. Para bang nakarinig si Bai Ningsue ng biro, ang kanyang magagandang mata ay kumurba sa pagtawa. Biglang tumigil sa pagtawa si Bai Ningsue at galit na sinabi kay Xue. Kaya mula ngayon, itigil mo na ang pag-asa dahil sa buong buhay mo. Wala kang pagkakataon at hindi ka karapat-dapat na muling tumapak sa pintuan ng pamilya Bai. Pagkasabi nito, sumigaw si Bai Ningsue, mga tao, at mabilis na dumating ang mga security guard na nakaitim. Isama ninyo ang ginoong ito palabas. Galit na sumigaw si Xue, at dinala ng mga security guard palabas. Masyadong mabilis ang pangyayari, na lalaki ang mata kong pinapanood ang lahat. Tumingin ako kay Bai Ningsue. Nauutal na sabi, magagalit si Tio Bai. Nagtaas ng kilay si Bai Ningsue. Ngunit sinabi, hindi na ba masakit ang bukong-bukong mo? Automatiko kong umiling, ngunit nang ma-realize ko, ayaw ko siyang mag-alala. Mabilis akong tumango, wala na, marahil si Bai Ningbing ay gusto lang akong panoorin. Ang pagtatanggol na ito ni Bai Ningsue para sa akin, ngayong tapos na, malumanay akong inalalayan ni Bai Ningbing. Inihatid ako pabalik sa aking silid, pagkatapos ay dahan-dahang nilagyan ng gamot ang aking bukong-bukong, pinayuhan akong magpahinga ng maaga. Huwag masyadong mag-isip. Tumango ako bago sila umalis. Mabilis kong nasabi salamat ate at Ditse. Kinabukasan nalaman ko. Totoong nagalit si Tio Bai dahil sa ginawa ni Bai Ningsue sa lalaking bisita na isang posibleng mapapangasawa niya o ni ate. Sabi niya hindi pa sapat ang kanyang pagiging matanda at matatag dahil ang posisyon ng pamilya Xue sa Ansheng ay mahalaga rin. Pero matapos malaman ang buong pangyayari, hindi na nagpatuloy si Tio Bai sa pagsisi kay Bai Ningsue. Dahil ang lalaking ganyan ang ugali, naisip ni Tio Bai na hindi talaga bagay sa pamilya Bai. At ang pamilya Xue, kahit hindi kontento, ay hindi naglakas loob na sumalungat sa pamilya Bai. Bukod pa, walang katwiran ang pamilya Xue. Lumipas na ang kaguluhan sa piging. Nag-leave ako ng isang araw para magpagaling sa bahay, pagkatapos ay bumalik sa eskwela. Pero noong araw ng pagpapagaling, talagang naranasan ko ang pinakamataas na atensyon at serbisyo ni na ate at Ditse. Naalala ko, bigla akong nakaramdam ng kakaibang panginginig. Noong mga nakaraang weekend, nasa eskwela ako. Pero ngayon dahil bumalik na sina Bai Ningbing at Bai Ningsue, tinatawag nila ako sa bahay tuwing weekend para kumain. Si Bai Ningbing ay nag-intern na sa Bay Corporation. At si Bai Ningsue ay nasa Research Institute, abala sila sa araw-araw, pero tuwing weekend. Naglaan sila ng oras para kumain kasama ako. Marahil ay talagang lumaki na ako. Bigla kong naunawaan na kailangan ng kaunting distansya sa pagitan ng lalaki at babae, kaya tuwing si Bai Ningbing at Bai Ningsue ay may mga malalapit na kilos sa akin, ako ay may malay na umiiwas. Pagkatapos ng ilang ulit, sila ay tila nakaramdam, ngunit wala silang sinabi. Lumipas ang mga araw. Sa ikalawang semestre ng ikalawang taon, biglang may nangyari na sumira sa tila payapang sitwasyon. Noong araw na iyon ay weekend din, lahat ay naroroon sa malaking sala. Biglang magiliw na nagtanong si Tito Bai kung may kasintahan na ba ako. Sabay na tiningnan ako ni na Bai Ningbing at Bai Ningsue, medyo nagulat ako. Agad akong umiling upang tanggihan. Matapos malaman ni Tito Bai, bahagya siyang tumango. Pahiwatig niya sa mga mata kay Tita Elsa. Ngumiti ng malumanay si Tita Elsa at sinabi sa akin, King Zhao. Alam ng pamilya Du na may mabait na anak ang pamilya Bai. Gusto ng Tito Du mong makilala ka ng kanyang anak na babae. Pumapayag ka ba? Natigilan ako, hindi agad na intindihan ang ibig sabihin ni Tita Elsa. Ngunit mabilis, may naunang nakaunawa kaysa sa akin, si Bai Ningsue. Siya ang unang tumayo mula sa sopa at tumutol. Hindi ako pumapayag. Nagulat ako kaya tumayo rin ako mula sa sopa. Nagseryoso ang mukha ni Tito Bai. Tiningnan siya at sinabi, wala itong kinalaman sa'yo. Subalit kasunod noon, inalis ni Bai Ningbing ang kanyang mga binti na nakakross at mahinahong nagsalita, hindi rin ako pumapayag. Muling tiningnan siya ni Tito Bai. Dahilan, hindi maganda ang kalagayan ng pamilya Du at sa mga nakaraang taon, nahawakan nila ang gray market. Ang kanilang pamilya ay parang isang delikadong barko sa dagat, sandaling hindi mag-ingat ay malulubog agad. Ngunit hindi maaaring sumama ang pamilya Bai sa paglubog nito. Isang kumpas ni Tito Bai ang pumutol sa sinabi ni Bai Ningbing. Pinasama ni Tito Bai sina Bai Ningbing at Bai Ningsue sa study para mag-usap. Nakatayo ako sa kinatatayuan, medyo hindi alam ang gagawin. Sinabi ni Tita Elsa na bumalik muna ako sa aking silid para magpahinga. Tumango ako at parang walang malay na naglakad pabalik sa silid. Kahit nabobo ako, sa wakas ay napagtanto ko na ito ay para ipakilala ako sa isang date. Ano ang dapat kong gawin? Sa hapunan, nakaupo si Bai Ningsue sa tapat ko. Nakita ko ang kitang-kitang pulang marka sa kanyang mukha. Pagkatapos kumain nang umakyat kami, sumunod ako kay Bai Ningsue. Sa hagdan sa pagitan ng ika-4 at ika-5 palapag, bigla akong hinila ni Bai Ningsue. Sumama ako sa kanya paakyat sa ika-5 palapag.
Tahimik akong hinila ni Bai Ningsue papunta sa kanyang silid. Sa wakas ay naitanong ko, dalawang ate, ang iyong mukha. Mahinang nagsalita si Bai Ningsue, at biglang may naisip pa, lumapit ka at lagyan mo ng gamot ang mukha ko. Kinuha ni Bai Ningsue ang isang medical kit mula sa drawer at iniabot sa akin. Mabilis ko itong tinanggap at hinanap ang tamang ointment. Inilapat ko ng gaanong-gaan ang ointment sa mukha ni Bai Ningsue. Napakalapit ng aming distansya, malapit na. Marinig ko pa ang tibok ng kanyang puso. Dahil sa kalapitan, ang pinalaking mukha ni Bai Ningsue na walang bahid na napakaganda ay nasa harap ko. Bigla akong hindi komportable, saglit. Hindi ko na matukoy kung kaninong tibok ng puso iyon. Bihirang tahimik na tumitig sa akin si Bai Ningsue hanggang sa matapos ko ang gamot. Inilagay ko sa medical kit. Mahina niyang sabi, Bai Qingzhao, hindi mo dapat gusto ang ibang tao. Ang boses ay napakahimig na inakala kong guni-guni ko lang. Medyo nagtatakang tumingin ako kay Bai Ningsue, ngunit sa susunod na sandali. Isang halik na may malamig na pakiramdam ang dumampi sa sulok ng aking mga labi na parang tutubi na dumapo sa tubig. Para akong tinamaan ng kidlat. Si Bai Ningsue ba ay humalik sa akin. Dahil nakaupo akong naka-cross legs sa carpet, reflexively. Sumandal ako sa carpet at umatras ng kaunti. Ngunit sa magagandang peach blossom eyes ni Bai Ningsue, ay kumislap ang isang pahiwatig ng kasiyahan. Hindi ko matanggap na si Bai Ningsue, na kasama kong lumaki, ay gagawa ng ganoong kilos. Naguguluhan ako, sa wakas ay naunawaan kong dapat akong umalis. Nagmamadali akong tumayo, ngunit sino ang mag-aakalang biglang yumuko si Bai Ningsue palapit. Saglit kaming nagtitigan. Bahagyang huminto si Bai Ningsue. Inilagay niya ang kanyang mga palad sa magkabilang gilid ko, pinalibutan ako. Lumapit at hinalikan ang dulo ng aking mata. Bai Qingzhao, ang cute mo talaga. Ang mabangong-bango ni Bai Ningsue ay pumaligid sa aking ilong. Ngunit mariin kong iniling ang aking ulo para iwasan ang kanyang paghawak. Tila hindi ito pinansin ni Bai Ningsue. Sa halip, umiti pa rin siya at sinabi ang isang bagay na mas tumama sa akin na parang kidlat. Sinabi niya, Bai Qingzhao, gusto kita. Kung kanina ay maaari ko pang dayain ang sarili ko, ngayon hindi ko na magagawa. Hirap akong magsalita. Ang boses ay paos. Bakit? Bigla kong naramdaman na ang Bai Ningsue sa harap ko ay kapwa pamilyar. At nakakatakot. Marahang niyakap ako ni Bai Ningsue, parang nag-aalo ng isang tuta. Marahang hinaplos ang aking buhok, ngunit isang malamig na pakiramdam ang bumangon sa aking likod. Inilapag ni Bai Ningsue ang kanyang ulo sa aking balikat. Bulong niya, dahil ikaw, Qingzhao, ang aking personal na pinili. Ikaw ay palaging akin. Tandaan mo noong gabing may meteor shower. Sa totoo lang, nag-wish ako. Ang aking wish ay na lagi kang makasama, Qingzhao. Hindi ko na napigilan, mariin kong ginamit ang lakas. At itinulak palayo ang magandang babae sa harap ko. Sa mga mata ni Bai Ningsue, bihirang lumitaw ang sakit at paghati. Ngunit gusto ko lamang tumakas dito. Napatakbo ako pababa ng hagdan, tumakbo pabalik sa aking silid. Isinara ko ang pinto. Buong pagkatao ko ay nalilito, ayaw kong mag-isip ng anuman. Gusto kong tumakas sa katotohanan sa pamamagitan ng pagtulog. Kapag sumikat ang araw bukas, aalis agad ako dito. Marahil dahil sa takot, mabilis akong nakatulog. Sa gabi, biglang umulan ng malakas. Kumulob ng malakas. Hindi ako nakatulog ng maayos. Sa aking pagkaantok, naramdaman ko na parang may malambot na kamay na marahang dumampi sa aking mukha, pagkatapos ay sunod-sunod na bumaba mula sa noo. Sa mata, pagkatapos ay sa pisngi, at sa wakas. Ang bahagyang malamig na kamay ay huminto sa tabi ng aking labi, marahang hinimas ito ng ilang sandali. Panaginip ba ito? Hindi ako makagising kahit anong pilit. Pagkatapos, isa na namang malakas na kulog ang dumagundong sa labas ng bintana. Isang malakas na lagablab at tuluyan na akong nagising. Umupo ako mula sa kama, humihingal at nababalisa. Kinalimutan kong isara ang kurtina kagabi. Kaya naman, nang kumislap ang kidlat sa kalangitan, ang kalahati ng aking silid ay naging maliwanag. At dahil doon, nakita ko na sa aking silid, mas tiyak, sa tabi ng aking kama. May nakatayong isang tao. Natakot ako hanggang sa mawalan ng boses. Bago pa man ako sumigaw dahil sa takot, iniabot ng kabilang tao ang kanyang malambot at mahahabang kamay upang takpan ang aking bibig. Isang malamig na samyo ang pumaligid. Si Bai Ningbing. Azu, maging mabuti ka, huwag kang maingay. Natatakot akong tumango. Paano siya nakapasok? Ang kanyang mainit na hininga ay umiikot sa aking harapan. Pakiramdam ko, tumindig ang lahat ng balahibo ko sa katawan. Ang takot na dala sa akin ni Bai Ningsue kagabi ay muling bumalik. Si Bai Ningbing ay nakaupo sa tabi ng kama, malumanay akong tinitingnan. Ang kanyang mga mata ay tila katulad ng dati. Ngunit hindi ko alam kung bakit ako natatakot. Sa sandaling iyon, sa mga mata ni Bai Ningbing, may damdamin akong hindi maintindihan. Tila napansin niya ang aking pagkabalisa, iniabot niya ang kamay at marahang tinapik ang aking likod. Inaliw ako. Sinabi niya, Azu, maging mabuti ka. Hindi ka papakasalan ng ate sa iba. Natatakot akong tumango, sinundan ko muna ang kanyang sinabi. Ngunit ang aking pinakagalang na ate mula pagkabata, ay bumulong sa aking tainga na parang sa isang kasintahan, dahil si Azu ay maaari lang magustuhan si ate.
Azu, naaalala mo ba? Noong araw na maging adulto si ate. Pinahilingan mo si ate na mag-wish at sinabing tutuparin mo ito. Ngunit ang wish ni ate ay palaging si Azu. Ang puso ko ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Labis akong natakot kay Bainingbing ngayon. Buti na lang, hindi siya nagpatuloy sa paggawa ng iba. Sa halip, mahinahon niya akong inantok hanggang sa makatulog ako. At umalis na siya. Dahil nakapikit ako, narinig ko ang tunog ng pagbukas at pagsara ng pinto ng silid. Pagkatapos, iminulat ko ang aking mga mata at tiningnan ang itim na kisame. Sa isip ko, simula ngayon, hindi ko na kailanman haharapin ng tuwid sina Bainingbing at Bainingsue. Buong gabi akong hindi nakatulog. Umabot ako sa umaga. Ang aking refleksyon sa salamin. May maitim na bilog sa ilalim ng mata. Ngayon, para na akong panda. Sa almusal, bumaba ako. Tinawag ako ni Tita Elsa upang kumain, kaya sumama ako sa kanya patungo sa silid kainan. Pagkaupo ko, agad kong nakita ang kabilang dulo ng mesa ang nakakatakot na mga mata na hugis peach blossom ni Bainingsue. Ngumiti siya sa akin gaya ng dati. Parang walang nangyari kagabi. Mahigpit kong pinisil ang aking mga labi. Biglang may umupo sa tabi ko. Si Bainingbing. Ang babaeng ito nakakaibang lumitaw sa tabi ng aking kama noong hating gabi, ngayon ay nakaupo sa aking tabi. Namilipit ang anit ko. Nahihirapan at mabilis kong tinapos ang almusal. Pagkatapos ng almusal, magalang akong nagpaalam kay Tito Bay at Tita Elsa at agad na umalis pabalik sa paaralan. Hindi na muling binanggit ni Tito Bay ang pagpupulong ko sa anak na babae ng pamilya Du. Sa loob ng isang linggo sa paaralan, maraming mensahe ang ipinadala sa akin nina Bainingbing at Bainingsue. Pati na rin ang mga tawag sa telepono. Hindi ko sinagot ang lahat. Gusto ko lang tumakas sa lahat ng ito. Dahil pamilya kami, hindi pwedeng gawin yon. Biglang dumating na naman ang Sabado. Muli akong tinawagan ni Tita Elsa para umuwi. Dahil may aktibidad ang samahan na kailangan ng pag-ensayo, hindi ako umuwi. Totoo nga, pagkatapos ng ilang sandali, tumawag na sina Bainingbing at Bainingsue. Walang ekspresyon ang mukha kong tiningnan ang screen. Nang patuloy na kumikislap na numero at pinatay ko ang telepono. Sa hapon ng Sabado, si Jen Yuan ay lumabas kasama ang mga dating kaklase. Ang dalawa pang kasama sa kwarto ay pumunta sa library. Mag-isa akong nanatili sa dormitoryo. Nag-scroll ako sa telepono. Biglang nakatanggap ako ng text message na may dumating na package para sa akin. Na kailangan kong pumunta sa gate ng paaralan upang pumirma. Naalala ko ang ilang bagay na binili ko online ilang araw na ang nakakaraan. Mayroon na isang delivery point sa guardhouse. Hindi na ako nag-isip pa. Mabilis akong nagsuot ng jacket at pumunta sa gate ng paaralan. Lumabas ako mula sa guardhouse dala ang package. Medyo mabigat ito kaya bumaba ito. Iniangat ko ang package nang biglang may isang anino na humarang sa aking daan. Tiningnan ko ito. Nakita ko si Bainingsue. Ang kanyang mga mata ay malalim. Medyo natakot ako at umatras ng ilang hakbang. Nang makita akong ganito, may kirot na kumislap sa mga mata ni Bainingsue. Medyo hindi ako alam ang gagawin. Sinabi ni Bainingsue, "Kingzeu, susunduin kita pauwi." Tumanggi ako, sinabi ko na kay tita na hindi ako uwi ngayong linggo. Si Bainingsue ay nakatitig lamang sa akin, "Kingzeu, sumunod ka." May mga dumadaan sa may pintuan ng paaralan na tumitingin sa amin, nagbubulungan at walang nagbibigayan. Kaya sumama na lang ako kay Bainingsue. Sige na, mayroon namang tiyo at siya sa bahay. Hindi na lang ako magpapatuloy ngayong gabi sa villa. Binuksan ko ang pintuan sa likod at umupo ako. Gusto ko lang lumayo ng napakalayo. Nagulat si Bainingsue, ngunit wala naman siyang sinabi. Lumakad lang siya patungo sa driver's seat at nagsimulang magmaneho. Tahimik ang loob ng sasakyan. Hindi ko alam kung bakit, ngunit bigla akong nakaramdam ng antok. Pinilit kong iling ang ulo. Sinabi ko sa sarili ko na hindi ito ang tamang oras para matulog. Ngunit lalo pang lumala ang antok, unti-unti akong hindi na makalaban. Nakatulog ako. Nang magising ako, natagpuan ko ang aking sarili na nakahiga sa isang malaking silid. Ang buong katawan ko ay mahina at walang lakas. Hindi ito ang aking silid sa villa ng pamilya Bay. Saan ito? Ang estilo ng dekorasyon ng silid na ito ay parang Scandinavian. Hindi maraming gamit sa loob ng silid. Ngunit ang bawat isa ay mukhang napakamahal. Binuksan ang pinto ng silid, pumasok si Bainingsue. Nagmamadali akong nagtanong, saan ito? Nagpakita si Bainingsue ng kakaibang ngiti. Hindi mo na ba ako tinatawag na pangalawang ate ngayon, tama ba? Nailang ako ng labis. Mayroon akong masamang pakiramdam. Totoo nga, pagkaraan ng isang sandali, ang sinabi ni Bainingsue ay nagpatunay sa aking hula. Kingzao, ito ang inihanda ko para sayo. Ang ating tahanan. Natakot akong bumaba ng kama at tumakbo sa tabi ng bintana. Saka ko lang natuklasan na nasa bandang ikatlong palapag ako. Sa tanawin mula sa labas, parang ito ay isa pang villa na hindi ko alam. Sunod-sunod na lumapit si Bainingsue sa akin. Sunod-sunod akong umatras hanggang sa nasa pader na ang aking likod. Bigla siyang nag-abot ng kamay. Marahan niyang hinawakan ang aking dibdib. Hindi siya nahiyang umiti, mukhang napakasaya. Kingzao, isang linggo ka nang nawawala. Miss na miss kita, ngunit hindi ka mabait. Kaya napilitan akong personal kang iwi. Nanlalamig ang buong katawan ko.
Dinala niya si King Zhao dito. Dahil si King Zhao ay sa akin. Ayokong ibahagi si King Zhao kay ate. Ang titig niya kay King Zhao. Hindi ko gusto. Sumigaw ako. Bai Ningsue, nababaliw ka na. Itinaas ni Bai Ningsue ang kanyang kamay. Alam mo ba? Noong una, laging sumusunod si King Zhao kay ate. Noon, medyo hindi ako masaya dahil gusto ko na ang iyong mga mata. Ako lang palagi ang nakikita mo. Noong hindi ko maintindihan, pagkatapos ay naunawaan ko. Ang tawag sa ganoong damdamin ay inggit. Medyo natakot ako, ngunit marahan akong inalo ni Bai Ningsue. King Zhao, huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Naghihintay lang ako, maghihintay hanggang sa araw na mahalin mo ako. Pilit akong umiling, ngunit walang epekto. Napilit akong umatras ng paurong. Hanggang sa mahulog ako sa kama. Inayos ni Bai Ningsue ang aking mga binti sa kama at tinakpan ako ng kumot. Magpahinga ka muna. Matapos umalis si Bai Ningsue sa silid, bumangon ako nang may natitira pang lakas at hinanap-hanap ang buong silid. Hindi ko rin nakita ang aking cellphone. Galit kong binuksan ang pinto at lumabas na nakayapak sa malamig na sahig. Tumakbo ako pababa. Nakaupo si Bai Ningsue sa sala, kakakuha lang ng isang tasa ng kape para inumin. Tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa. Sa wakas, nang makita niya ang aking mga paa, kumunot ang kanyang noo. Lumapit siya ng malalaking hakbang at inalalayan ako. Hindi ko siya maiwasan. Inakay niya ako papunta sa sopa, pagkatapos ay lumingon at pumunta sa kung saan. Nang bumalik siya, may hawak siyang puting medyas na cotton at tsinelas. Marahan niyang isinuot ang medyas sa akin at inilagay ang aking mga paa sa tsinelas. Walang emosyon kong sinabi, bukas ay Lunes, may klase ako. Kailan mo ako pakakawalan? Umupo si Bai Ningsue sa katabing sopa. Huwag kang mag-alala. Nag-leave na ako para sa'yo. Kaya manatili ka lang sa tabi ko ng maayos. Alam kong kailangan kong maging kalmado sa ganitong pagkakataon. Ang cellphone ko, pwede mo naman ibalik sa akin, di ba? Nagtaas ng kilay si Bai Ningsue at kinuha ang cellphone ko mula sa kanyang bulsa at iniabot sa akin. Hindi ko inaasahan na bigla siyang magiging madaling kausap. Masaya ako, ngunit nang buksan ko ang cellphone, natigilan ako. Dahil walang signal ang cellphone. Nagmamalasakit na sinabi ni Bai Ningsue, nakalimutan kong sabihin sa'yo, lahat ng signal sa villa na ito ay nakablock. At maraming bodyguard sa labas. Bigla akong tumayo, pasuray-suray at hirap na tumakbo patungo sa pangunahing pintuan ng villa. Ngunit natuklasan kong hindi ko mabuksan ang pinto. Marahan na lumapit si Bai Ningsue sa likuran ko. King Zhao, ano ang gusto mong kainin sa tanghalian? Ihahanda ko para sa'yo. Galit akong tumingin sa kanya. Bagaman galit, alam ko. Para lumaban, kailangan kong mapanatili ang sapat na lakas. Nagluto si Bai Ningsue ng maraming putahe. Ngunit nang makita niyang hindi ako nagtitiwala sa kanya. Kaya kinuha niya ang chopstick at tinikman ang bawat putahe. Pagkatapos ay inosenteng tumingin sa akin. Kinagat ko ang aking labi at mabilis na sumubo ng ilang kutsara ng kanin. Pagkatapos ay bumalik sa sopa at nag-isip. Biglang may tumunog na doorbell sa pintuan. Pumunta si Bai Ningsue na may kunot na noo at binuksan ang pinto. Ang dumating ay si Bai Ningbing. Paano mo nalaman ang lugar na ito? Galit na galit si Bai Ningsue, aking kapatid na babae. Kung ano ang maiisip mo, ako rin ay makakaisip, sabi ni Bai Ningbing na may lambing pa rin sa boses, ngunit sa aking paningin ngayon. Ang kambal na magkapatid na ito ay parang mga demonyo. Diretso si Bai Ningbing na lumapit sa akin. Umiti siya ng marahan, sinira ang katahimikan. Zhao, matagal na tayong hindi nagkita. 1 linggo lang, hindi naman matagal. Tumahimik ako, ayaw kong sumagot. Tumayo ako at umiwas sa kanila, umakyat sa itaas at pumasok sa aking kwarto. Ngunit pagdating ni Bai Ningbing, talagang simula na ng bangungot. Hindi ko alam kung paano sila nagkasundo, pero simula ng araw na yon. Para silang noong bata pa tayo, hinati nila ang oras para makasama ako. Minsan si Bai Ningbing ay pumupunta sa kumpanya. At si Bai Ningsue naman ay may trabaho sa kanyang laboratorio. Sa mga oras na ito lang ako, hindi laging nakikita ang kanilang mga mukha. Hindi ko matanggap na ang dati kong itinuturing na kapatid at ate ay biglang naging ganito katigas at nakakatakot. Walang signal sa villa at hindi ko mabuksan ang pangunahing pintuan. Kaya naglalakad-lakad lang ako sa loob ng villa. May isang telepono sa sala na isang direksyon lang, pwedeng makinig pero hindi pwedeng tumawag. At noong nakaraang 2 araw, natuklasan ko na ang buong villa ay puno ng maliliit at malalaking surveillance camera. 1 buong linggo na. Sa wakas, tuluyang gumuho ang aking depensa. Nagsimula akong magbasag ng mga bagay. Ang iba't ibang baso at tsaa sa sala. At iba pang kasangkapan, lahat ng mabasag ay binasag ko. Hindi ko na alam kung gaano katagal akong nagbasag. Ang mga piraso ay nahulog sa sahig, at ang aking binti ay nasugatan din ng mga piraso. Nang makita ko ang dugo na lumalabas sa sugat, at naisip ko ang surveillance camera sa sala, bigla akong nagkaroon ng matapang na ideya. Pero takot talaga ako sa sakit. Nang kumuha ako ng 1 piraso ng basag na seramiko, at nag-aalangan, biglang bumukas ang pangunahing pintuan mula sa labas. Si Bai Ningsue ay nagmamadaling lumapit. Inagaw niya ang piraso sa aking kamay at itinapon sa malayo. Nang makita niya ako, niyakap niya ako nang may panginginig at nagsalita ng nanginginig.
King Zhou, ate, mali ako, huwag kang ganyan. 10 taon na samahan, sasabihin ko bang hindi ito masakit? Hindi totoo. Pero Bai Ningsue, bakit tayo naging ganito ngayon? Si Bai Ningbing ay mabilis din dumating. Pagkatapos ng araw na yon, lahat ng kasangkapan sa villa ay pinalitan. Halos lahat ay gawa sa material na hindi mabasag kahit anong gawin. Pati ang kusina ay ikinulong. Lahat ng bagay na pwedeng makasakit sa tao sa villa. Wala na. Si Bai Ningbing at Bai Ningsue ay nagpalitan sa pagbabantay sa akin sa villa. Nagkaroon ng isang piano sa villa. Tulad ng dati, tumutugtog si Bai Ningbing ng piano para sa akin. Sinusubukan niyang pakalmahin ang aking hindi mapakali na damdamin. Pero matigas ang ulo kong tinakpan ang aking mga tainga, ayaw kong marinig ang tugtog. Minsan lumalapit si Bai Ningbing, niyayakap ako at sinasabing, Zhou, mabait ka. Malamig kong tinutulak siya, huwag mo akong hawakan. Ang mga mata ni Bai Ningbing na may lambing ay nasaktan, ngunit mumiti pa rin siya ng marahan at dahan-dahang lumapit sa akin. Bahagya siyang yumuko at mainat na hinalikan ang aking noo. Sa harap ko ay ang malaki-laking magandang mukha na may halong lahi. Galit akong tiningnan siya, uminit ang aking pisngi. Si Bai Ningbing ay nakatitig sa akin. Bigla siyang umiti na parang nasisiyahan. Matapos ang ilang sandali, sinabi niya, Zhou, patawad. Inilayo ko ang aking ulo, ayaw siyang tingnan. Sa gabi, si Bai Ningbing at Bai Ningsue ay nakaupo sa magkabilang gilid ko. Tila nagsimula sila ng isang uri ng kompetisyon kung sino ang mas maalaga sa paningin ko. Ang partikular na pagpapakita ay tulad ng, Zhou, ano ang gusto mong kainin? Ate, lulutuin ko para sayo. Gusto ni King Zhou ang aking luto, pupunta ako ngayon para gawin yon. Walang ekspresyon ang aking mukha. Ang luto ninyo ay hindi kailanman magugustuhan ng aking panlasa. Huminto ako at dinagdagan, hindi lang ang pagkain, pati kayong dalawa. Biglang naging kakaiba ang katahimikan sa hangin. Nagpatuloy ako, hayaan niyo akong umalis para sa ikabubuti ng lahat. Talaga? Pero King Zhou, kapag pinayagan ka naming umalis, hindi ka nababalik sa akin, di ba? Ang mga mata ni Bai Ningsue ay bahagyang namumula. May kakaibang damdamin na dumaan sa aking puso, ngunit tumayo pa rin ako. Diretso akong umalis sa silid kainan. Hindi nagtagal, bumukas ang pinto ng kwarto. Si Bai Ningbing ay lumapit. Tiningnan ko siya ng may pagtutol, ngunit sunod-sunod siyang lumapit sa tabi ko. Parang may tampokong inilubog ang aking ulo sa loob ng kumot. Ayaw ko siyang tingnan. Tahimik ang paligid. Maya-maya may mga yapak na naman. Pagkatapos, narinig ko ang pagbukas at pagsara ng pinto. Sa wakas, umalis na si Bai Ningbing. Nainitan ang aking mukha dahil sa pagkakasakal. Agad kong binuksan ang kumot para huminga ng sariwang hangin. Ngunit biglang, isang magandang mukha ang lumapit sa akin. Wala akong oras upang umiwas. Si Bai Ningbing ay ngumiti ng kaakit-akit. Zhou, sa digmaan, walang panlilinlang. Pagkasabi nito, dahan-dahan siyang yumuko sa aking tainga. At biglang, ang aking tainga ay nakaramdam ng kakaibang panginginig. Siya ay nagsimula akong lumikot ng hindi mapakali. Si Bai Ningbing ay mahigpit na niyakap ako sa pamamagitan ng kumot. Sa susunod na sandali, isang magaan na halik ang dahan-dahang dumapo sa aking mata at pisngi hanggang sa huminto sa sulok ng aking labi. Zhou, noong huling pagkakataon, gusto ko na itong gawin. Ngumiti si Bai Ningbing, ang kanyang mga mata na laging maamo ay puno ng pagmamahal. Ang tingin niya sa akin ay parang tinitignan niya ang isang pambihirang kayamanan. Wala pa akong oras upang mag-react. Sa oras na yon, biglang binuksan ni Bai Ningsue ang pinto at umakyat. Eksaktong nakita niya si Bai Ningbing na inaalis ang kanyang labi. Si Bai Ningsue ay galit na lumapit. Biglang hinila si Bai Ningbing at siya ay inilabas ng silid. Muling natahimik ang silid. Tahimik akong sumandal sa ulunan ng kama, walang tingin na nakatitig sa kisam, manhid na ako kaya kahit umakyat na ulit si Bai Ningsue. Wala akong reaksyon. Ang kanyang mukha ay napakadilim at isinara pa niya ang pinto mula sa loob. Lumapit siya ng malalaking hakbang at nang makita niya akong ganito, bigla siyang nawalan ng alam kung ano ang gagawin. Inilahad ni Bai Ningsue ang isang kamay, parang gustong hipuin ako, ngunit sa susunod na sandali ay binawi niya ito. King Zhou, ako eh. Tiningnan ko siya. Galit ako sa inyo. Hindi ko alam kung ang mga salitang ito. Ang pumukaw sa magandang babaeng demonyo sa harapan ko, muling lumitaw sa mukha ni Bai Ningsue ang pamilyar na masamang ngiti na dati niyang ginagamit kapag inaasar ako. Ngunit ang kaibahan ay ang lalim ng kanyang mga mata, hindi malaman kung ano ang naroon. Sinabi niya, King Zhou, galit ka rin sa akin. Bago siya lumapit sa akin, natuto na ako. Gusto ko siyang itulak palayo, ngunit sa pagkakataong ito ay madali pa rin niya akong nahulaan. Hinawakan ni Bai Ningsue ang aking dalawang kamay. May bahagyang ngiti sa kanyang mga mata, King Zhou, galit ka sa akin. Hindi ko alam kung saan siya kumuha ng isang scarf. Itinatali nito ang aking dalawang kamay. Takot na takot ako habang pinapanood ko siya. Na may debosyon na hinahalikan ang bawat bahagi ko, parang gusto nitong takpan ang isang bagay. O parang marka. Ang hangin sa gabi ay humahampas sa mga rosas sa hardin ng villa. Sa dilim, ang mga salitang demonyo ay umiikot pa rin sa aking tainga. King Zhou, ako ba o ang ate mo? Kinabukasan ng umaga, biglang dumating ang isang tagapagligtas sa villa.
Hindi ko alam kung paano natagpuan ni Tita Elsa ang lugar na ito. Ngunit si Tita Elsa ay dumiretso sa villa kasama ang ilang mga gwardiya na nakaitim at sa ilalim ng mga mata ni Bai Ningbing at Bai Ningsui. Ako ay dinala pabalik sa villa ng pamilya Bai. Ang kotse ay malayo ng lumalayo sa villa na nagkulong sa akin ng halos 10 araw sa salamin sa likuran. Nakita ko sina Bai Ningbing at Bai Ningsui na tumakbo palabas, ngunit pinigilan sila ng isang grupo ng matatapang na gwardiya. Pagdating sa villa, si Tito Bai ay nakaupo na sa pangunahing upuan na may mabigat na mukha. Dinala ako ni Tita Elsa at umupo kami sa sofa. Isinara ang pinto ng villa. Sa totoo lang, ito ang unang pagkakataon na ako ay humarap ng mag-isa. Sa 2 taong nag-ampon sa akin. Nang makita ako, direktang sinabi ni Tito Bai, "Xiao Zhu, may pagkakautang ang pamilya Bai sa'yo." Walang alam na ginawa kong paggalaw ng aking kamay. Si Tita Elsa ay nakaupo sa tabi ko at mahinang tinapik ang aking likod upang aliwin ako. Sinabi ni Tito Bai, "Xiao Zhu, noong araw ayaw umangat ng iyong nakatatandang ate at pangalawang ate, sinabi ko sa kanila. Kung hindi sila susunod, ipapalayas kita at sila ay sumunod na umangat. Sisihin mo rin ako noong panahong iyon, na hindi ko natuklasan ang lihim na iniisip ng 2 anak na ito." Huminto sandali at muling sinabi ni Tito Bai, "Dati gusto kitang ipakasal sa isang mabuting pamilya. Kung hindi pwede ang pamilya Du, may iba pang pamilya, ngunit hindi ko inaasahan na ang 2 anak na ito ay gagawa ng ganitong kahiyahiyang bagay." Pagkatapos, sa wakas ay pumasok siya sa pangunahing punto, "Xiao Zhu, sa sitwasyon ngayon, para sa iyo at para sa katatagan ng pamilya Bai. Gusto kitang ipadala sa ibang bansa upang mag-aral, handa ka ba?" Natigilan ako at maraming kaisipan ang pumasok sa aking isipan. Ang aking presensya ay tiyak na magiging isang hadlang sa pagitan ng 2 tagapagmana ng pamilya Bai. Ito ang tiyak na ayaw makita ni Tito Bai. Hindi ako maaaring matali sa ganitong bagay. At ayaw ko ring matali sa pagitan ng 2 taong dati kong itinuturing na ate. Sa wakas, narinig ko ang aking sarili na mahinang sumagot. "Sige, susundin ko si Tito." Mahinang hinawakan ni Tita Elsa ang aking ulo. Ang bilis ng pamilya Bai. Sa hapon, ang lahat ng dokumento sa paaralan ay naayos na. Nang makuha ko ang aking telepono, sinabi ko ang balitang ito sa aking mga kasama sa dormitoryo sa grupo. Sila ay nagulat matapos akong mag-leave ng higit sa 10 araw. Bigla kong inanunsyo na alis ako agad patungong ibang bansa. Si Jen Yuan ay nag-private message sa akin, ipinaliwanag ko sa kanya. Dahil sa mga dahilan ng pamilya, kaya ganito ang pinili ko. Sa wakas, sinabi sa akin ni Jiang Yuan, "Bai Qingzhou, masaya akong makilala ka. Sana magtagumpay ka sa iyong pag-aaral sa ibang bansa." Nag-reply ako ng isang emoticon ng pasasalamat. Pagkatapos ay isinara ko ang aking telepono. Sa gabi, kasama ko sina Tita Elsa at Tito Bai na umiinom ng tsaa sa sala. Biglang bumukas ang pinto ng villa at dinala ng mga gwardiya sina Bai Ningbing at Bai Ningsui. Nang makita nila ako, sa wakas ay nagpakita sila ng kaunting ngiti. Mabilis na umalis ang mga gwardiya at biglang nagsalita si Tito Bai nang may mabigat na boses. "Kayong 2, pumunta kayo sa silid aklatan at lumuhod sa magdamag." Gusto ko sanang magsalita, ngunit hinila ako ni Tita Elsa sa aking manggas. Sinanyasan akong tumahimik. Si Tito Bai ay nauna ng umakyat at sina Bai Ningbing at Bai Ningsui ay napilitang sumunod. Bago sila umalis ng sala, lumingon sila at tiningnan ako ng malalim at bigla kong naunawaan ang mga damdamin na dati kong hindi maintindihan. Ang dala ng kanilang mga mata ay isang madilim at malalim na pagmamahal. Hindi rin nila malalaman na ito na ang huling tingin dahil ang aking tiket ay para sa gabing iyon. Matapos isara sina Bai Ningbing at Bai Ningsui sa silid aklatan, nagpaalam ako sa huling pagkakataon kay Tita Elsa. Pagkatapos ay nag-wave ako kay Tita Elsa. Hinila ang aking maleta at sumakay sa kotse na nakaayos na upang ihatid ako sa paliparan. Ang daan patungong ibang bansa ay maayos at walang hadlang. Lumipad ang eroplano sa kalangitan, sa taas na 30,000 talampakan. Tumingin ako sa bintana at pinagmasdan ang tanawin sa ibaba, bigla akong nalito. Dati akong naiinggit sa aking nakatatandang ate at pangalawang ate, at sabik sa labas na mundo, at ngayon. Pumunta ako, ngunit nakaramdam ako ng pagkalito, hindi ko alam kung bakit. Naalala ko noong nasanay pa si Bai Ningbing, pinadala niya sa akin ang album ng mga tanawin at ang mensahe sa huling pahina. "Azu, napakaganda ng ngay, kung gusto mo, sasamahan kita ni ate balang araw." Medyo naguluhan ako. Ilang taon lang, ngunit nagbago na ang lahat. Malapit ng Nobyembre nang dumating ako sa napakaganda ng taglagas doon. Ang mainit na sikat ng araw, ang hangin sa tabi ng ilog Siin, ang mga tao sa ilalim ng Eiffel Tower, nasaksihan ko na lahat. Sa bagong paaralan may mga estudyanteng galing din sa China tulad ko. Tuwing weekend, nagkikita-kita kami para magsaya. Naging abala ang buhay ko. Nang makapag-ayos na ako, nakahanap ako ng part-time na trabaho malapit sa paaralan. Dagdag pa ang scholarship na nakuha ko, sapat na para mabuhay. Pagdating ko ibinalik ko kay Tita Elsa lahat ng naipon kong baon at perang ipinadala niya sa akin.
Ang huling beses na nakipag-ugnayan sa akin si Tita Elsa ay para kamustahin ako, natatakot siya na baka hindi ako maganda ang kalagayan. Tiniyak ko sa kanya na maayos ako. Sa huling bahagi ng tawag, sinabi sa akin ni Tita Elsa na pinigilan ni Tito Bay ang lahat ng impormasyon tungkol sa akin, kaya hindi ako mahahanap ni na Bay Ningbing at Bay Ningsui. Pinapanatag niya akong magsimula ng bagong buhay. Araw-araw, ang routine ko ay paaralan, trabaho, apartment, abala at puno ang mga araw. Bihira ko nang maalala ang mga alaalang panandaliang nanatili sa aking buhay. Pinalitan ko ang SES card ko. Ganap na akong humiwalay sa nakaraan. Kung walang mangyayaring hindi inaasahan, maaaring manatili ako nang tuluyan sa romantikong lungsod na ito. Sa ikatlong taon ko pagkatapos ng kolehiyo, nanatili ako sa paaralan para mag-master. Minsan tumatanggap ako ng simpleng trabahong pagsasalin. Doon lumabas ang bentahe ko sa wika. Kaya naman, sa sarili kong sikap, medyo maayos ang aking pamumuhay. Lahat ay nasa tamang landas. Nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan, nakinig ng mga bagong dayuhang kanta, at nakatuklas ng maraming bagong bagay. May 2 o 3 humabol sa akin. Mga babaeng tagaf, magalang ko silang tinanggihan, sinabing hindi ako magjojowa sa susunod na 2 taon. At pinasalamatan ko sila. Ang mga tagaf ay masayahin at bukas, hindi sila nagagalit kapag tinanggihan. Matapos tanggihan, taos puso nilang sinabi sa akin, Leo, magaling ka. Tiyak na makikita mo ang iyong kaligayahan. Makikita ko ba ang sarili kong kaligayahan? Hindi ko rin alam. Sa unang taon ng master, kumuha ako ng elective sa economics. Pumunta ako sa silid-aralan. Umupo sa tabi ko si Paul na malapit sa akin. Masaya niyang ibinahagi ang bagong chismis na nakuha niya. Sinabi ni Paul na ang lecturer ng economics ay isang student mula sa isang top university sa LA. Sabi nila, napakaganda raw. Umiti ako at sumang-ayon. Totoo nga, kahit saan, ang topic ng mga lalaki kapag nagsitsismis ay kadalasan tungkol sa magagandang babae. Kinuha ko ang libro at notebook mula sa bag ko. Naghintay ako sa klase. Di nagtagal, halos lahat ng estudyante ay dumating na. Saktong oras ng klase, isang matangkad na babaeng naka-trench coat ang dahan-dahang pumasok sa silid. Umakyat siya sa entablado. Narinig ko ang sunod-sunod na bulalas ng mga lalaki. Tumingin ako at nakita ko ang mukha ng isang babae na nagpabaligtad ng dugo ko, si Bai Ningbing. Sa kanyang leg ay may scarf na hindi gaanong bagay sa kanyang itsura. At hindi masyadong maganda. Medyo pamilyar ang scarf na yon. Bigla kong naalala. Ito ang scarf na niniting ko para sa kanya noon. Ang mga alaalang inilibing ko sa kaibuturan ng isip ko ay biglang bumulwak. Nanlamig ang likod ko. Bakit narito si Bai Ningbing? Hindi ba dapat nasa Bai Corporation siya? Bakit siya narito? Palihim ko siyang tiningnan, pagkatapos ay tinakpan ko ang sarili ko ng libro. Hindi maikakaila, makalipas ang 3 taon, mas naging matatag ang aura ni Bai Ningbing. Ang kanyang mukhang mestiza na halos walang kapintasan ay naglalabas pa rin ng nakakaakit na alindog. Dahil oras ng klase, tiyak na makikita ako kung bigla akong umalis. Kailangan kong maghintay matapos ang klase para tumakbo. Ngunit sa susunod, nawalan ako ng pag-asa. Dahil kasunod nito, ang babaeng nasa entablado, gamit ang matatas na pranses, ay may banayad na. Nagpakilala ng maikli. Pagkatapos, pumasok siya sa pangunahing paksa. Susunod, magtatawag ako ng pangalan. Nagkaroon ako ng masamang kutob. Pumili siya ng ilang pangalan mula sa listahan at tinawag ang mga ito. Sumagot ang mga estudyante. Akala ko tapos na ang pagtawag, ngunit sadyang huminto ang babae sa entablado. Huli, Leo. Natahimik ako ng 1 segundo, 2 segundo. Katahimikan sa hangin. Leo ang pangalan ko. Lumingon si Paul sa akin, sinenyasan akong sumagot. Pati ang iba ay lumingon sa akin. Wala akong magawa, ibinaba ko ng husto ang ulo, hindi man lang ako nangahas na tumingin sa mata ni Bai Ningbing. Mahina kong sinagot, narito. Hindi ko alam kung guni-guni ko lang sa katahimikan. Nakarinig ako ng mahinang tawa. Nagsimula na ang klase. Hindi ako nag-aalinlangan sa profesionalismo ni Bai Ningbing. Mula pagkabata, henyo siya, lumaki sa elite na edukasyon, student mula sa top university sa LA. Nagsisilang ako na hindi ko agad na-realize noong nagsitsismis si Paul. Buong klase, halos nakayuko lang ako. Paminsan-minsan, palihim akong tumitingala, pero palagi kong nasasaktuhan ang mga matang puno ng ngiti ni Bai Ningbing. Nalalaki ang ulo ko. Sa wakas ay natapos ang klase. Mabilis akong nagpaalam kay Paul pagkatapos. At naghanda na lumabas ng silid-aralan. Sino nang mag-aakala, ilang hakbang lang ako mula sa likurang pinto, biglang may isang tao sa harap ko. Sinabi ni Bai Ningbing, usap tayo. Sa paligid ay maraming estudyanteng naglalakad papunta sa klase. Walang magawa, napilitan akong sumunod sa kanya. Napagtanto kong hindi rin solusyon ang pag-iwas. Dahil kailangan ko pa ring magpatuloy sa pag-aaral ng masteral sa paaralan na ito. Tumawid sa koridor at bumaba ng hagdan, sumunod ako kay Bai Ningbing papunta sa isang maliit na kagubatan malapit sa ginawang lawa ng paaralan. Sa oras na ito walang tao rito. Sa wakas ay nagsalita si Bai Ningbing. Ezio, matagal na tayong hindi nagkita. Sa pagkakataong ito ay sobrang tagal na.
Medyo naguluhan ako at sumagot ng, "Matagal na hindi nagkita. Izzy, ngayon hindi mo na ako tinatawag na ate." Medyo naging awkward ako at hindi alam ang sasabihin. Sa sandaling iyon, bigla akong niyakap ng matangkad at napakagandang babae. Iniyuko niya ang kanyang ulo sa aking balikat at mahinang bumulong. "Izzy, miss na miss kita." Umurong ako ng ilang hakbang at mahinang sabi, "Simula ngayon, bawat isa ay mamuhay ng maayos." Sa malumanay na mga mata ni Bainingbing, lumitaw ang pinong kalungkutan. Bigla rin akong nalungkot. Tinitigan ko siya ng matagal. "Ate, sana sa hinaharap ay mahanap mo ang tunay mong kaligayahan." Lumingon ako at umalis. Sa abot ng aking pandinig, narinig ko ang malumanay na boses na narinig ko ng maraming beses. "Izzy, mahaba pa ang ating panahon." Nagmamadali akong lumabas ng gate ng paaralan at pumunta sa lugar ng aking part-time work. Pagkatapos ng trabaho sa gabi, pagod akong umuwi sa pamilyar kong apartment. Ang mga pangyayari ngayon ay nakagulat sa akin. Buti na lang si Bainingbing lang ang nakita ko. Paglabas ko ng elevator, kailangan ko pang maglakad ng mga 10 hakbang para makarating sa pintuan ng apartment. Pero sa pagkakataong ito, sa labas ng bakanting apartment sa tabi, ay may mga karton na ginagamit sa paglipat. Tila may tatahan doon. Bigla kong naalala na sinabi sa akin ng landlord ilang araw na ang nakalipas na sa mga susunod na araw ay lilipat ang bagong nangungupahan sa katabing apartment. Inikutan ko ang mga karton na yon at naghanda na pumunta sa pintuan ng aking apartment. Sa sandaling iyon, biglang nasira ang ilaw sa hagdanan. Ang hindi masyadong malawak na espasyo ay biglang nagdilim. Nagmamadali akong inabot ang aking kamay sa bag upang hanapin ang aking cellphone. Balak kong buksan ang flashlight. Nang mahawakan ko ang cellphone, biglang may yumakap sa akin mula sa likod. Maraming kakilakilabot na haka-haka ang pumasok sa isipan ko. Nais kong lumaban hanggang sa narinig ko ang pamilyar na boses ng babae. "Paos at mapang-asar, Kingzhou, matagal tayong hindi nagkita, ang lakas mo pa rin." Lumingon ako sa kanyang mga bisig, hinawakan ko ang cellphone at sinindi ang liwanag sa kanyang mukha, si Bainingsue. "Tama nga, ang kambal na bulaklak na ito, kapag nakita mo ang isa, hindi rin malayo ang isa." 3 taon na, ang demonyong pangalawang ate ay muling pumasok sa aking buhay. Sa sandaling iyon, kumislap ang ilaw sa hagdanan. Bumalik ang liwanag. "Bakit ka nandito?" Nagkunwari akong galit na tiningnan siya. Ako ang bagong kapitbahay mo, mahal na Kingzhou." Sa liwanag, ang mapang-asar na ngiti sa mukha ni Bainingsue ay pamilyar pa rin sa akin. Binitiwan niya ang mga bisig na nakapalibot sa akin at marahang bumulong sa aking tainga. "Kingzhou, sinabi ko na sa'yo, ikaw ay akin. Kahit saan ka pumunta, hahanapin at hahanapin kita." Naramdaman ko ang lamig sa buong katawan, tinulak ko siya at tumakbo pauwi sa aking apartment. Nagmamadali akong buksan ang pinto gamit ang susi dahil sa kabailang segundo kong hindi ito mabuksan. Sa likod ko, narinig ko ang tumatawang tinig ni Bainingsue. "Kingzhou, kailangan mo ba ng tulong ni ate?" Sa wakas ay nabuksan ko ang pinto, mabilis akong umakyat sa loob. Isinara ang lahat ng ingay sa labas ng pinto. Parang nakaligtas sa kapahamakan, sumandal ako sa pinto at dahan-dahang dumulas. Bumagsak sa sahig. Tila naririnig ko pa ang mga salita ni Bainingbing kanina at ang sinabi ni Bainingsue. Dapat ko nang maunawaan, marahil matagal na ang nakalipas, mula ng araw na pinili ako ng demonyo. Wala na akong ibang daan. Sa tahimik na espasyo, ang mga mukha ng kambal na bulaklak ay patuloy na nag-ugnay sa aking isipan. "Izzy, mahaba pa ang ating panahon. Kingzhou, kahit saan ka pumunta, hahanapin at hahanapin ka ni ate."